Ako ay isang tunay na aktor na nag-aral sa conservatory. Ipagbintang sa akin ng isang korap na opisyal at makikita mong nilalagay ko ang pansit sa bibig ko, kumakagat ng bawang sa bawat kagat at ang buong manonood ay aakyat upang ipahayag na ako ay niloko. Ay cast mo ako bilang isang mandaragit at ang itsura ng mukha ko ay sobrang nakakatakot na ginagamit ito ng mga magulang sa buong bansa para takutin ang kanilang mga anak na magpakabait. Pero nang sumali ako sa isang palabas na pang-performance, isang paborito ng pamilya ang biglang pumasok at kinuha ang aking pwesto. Ang papel ko bilang detective na karapat-dapat sa akin ay tinangay at pinalitan ng isang adik sa droga. Tinitigan ko ang aking bagong itinalaga. Parang bumagsak ang puso ko tulad ng isang bato. Ano pa ba ang natitira dito para gumanap? Nagsusumamo pa rin ako nang biglang tumunog ang isang matalim na elektronik na tunog sa loob ng aking ulo. Binabati kita, user. Aktibo na ang sistema ng pamamaraan ng paglubog. Target role detected. Droga na adik. Gantimpala. Natatanggap ng user ang buong karanasan sa pisikal ng isang 10 taong adik. Natatakot ako. Ito ay isang ganap na pagbabago sa laro, ngunit sa susunod na segundo, lahat ng lakas ko ay naubos. Napapikit ako sa isang malakas na hikab at nagsimula ng umiyak ang mga luha sa aking mukha bago ko pa mapigilan. Doon biglang sumingit si Wes Owen, madilim ang mukha sa inis. Nagsisimula na ang pagsusuri. Kayo, ang dalawang kalahok, tumanggap ng inyong mga posisyon ayon sa inyong nakatalagang papel. Ang mesa at mga upuan sa gitna ng kwarto ang magsisilbing set para sa pagtatanong. Halos matapos niya, bigla akong sumigaw, sandali lang, bigyan niyo muna ako ng isang segundo. Lumiko ako at tumakbo papunta sa sulok ng kwarto. Lumuhad ako at nagsimulang manghina, lahat sa silid ay napako ang tingin. Ano ba ang ginagawa niya? Si Zachary, yung taong nagnakaw ng aking papel bilang detective, ni hindi man lang kumurap. Umupo siya sa kanyang upuan na para bang siya ang may-ari nito. Sapat na siyang kinakabahan para sa mukha at nanlilisik ang tingin. Ang hina talaga ng laro mo sa utak. Ilagay mo ang isang kamera sa harap mo at sino ang nakakaalam kung anong gulo ang magagawa mo. Tumingin si Wes Owen sa kanya. Zachary, magpanggap ka. Sige, Zachary, naiinis na sagot, nakangiti. Sa kabila ng aking sulok, may seryosong mali. Pakiramdam ko ay parang sisubog ang katawan ko. Hindi pa ako nakakahawak ng kahit ano sa buhay ko, pero ngayon, balot na ang mga braso ko ng mga balahibo. Parang bagyo ang kumikirot sa tiyan ko. Nangangatog ang mga kamay ko at pawis na malamig ang lumalabas sa buong katawan ko. Hindi ito normal. Naalala ko ang tunog ng sistema kanina, kaya pala naging addict na talaga ako. Makakabalik pa ba ako sa dati? Halos hindi pa nabubuo ang iniisip, muli na namang tumunog ang sistema. Naka-deactivate ang estado ng pag-ikot, tapos na ang pagpapalit. Sa isang iglap, bumalik ako sa normal. Nawala ang lahat ng sintomas. Halos akong bumigay doon. Salamat sa Diyos na makakapagbalik ako sa dati. Sobrang baliw nitong sistema na ito. Talagang kaya nitong gawing pisikal na realidad ang anumang papel na ginagampanan ko. Magpanggap na adik sa droga at talagang nagiging isa ko. Biglang sumigaw si Wes Owen mula sa likod ko. Ethan, handa ka na ba o hindi? Patagilan mo pa at lalabas ka. Handa na ako. Sagot ko nang hindi nakatingin. Iniisip ko ang aking isipan at ibinabalik ang switch sa katawan ng adik. Dahan-dahan akong tumatayo. Ako'y napatras ng nanginginig, naglalakad ng paurong sa silid upang harapin si Zachary at umupo sa upuan. Lahat sa silid ay nanatiling nakapako. Bakit ganito ang kulay ng mukha niya? Tumatawag si Wes Owen ng aksyon. Opisyal nang nagsisimula ang pagsusuri. Gumanap si Zachary bilang interrogator, isang undercover na detective. Dapat siyang magpakita ng matalim na tingin at nakaantak na kilos na may autoridad kaya si Zachary ay nakaupo ng maayos, diretso ang postura at kalmado. Walang ngiti. Matigas ang kanyang ekspresyon pero kitang-kita ang mga bitak sa paligid. Sa una, naka-makeup siya ng buong buo at hindi talaga matalim ang tingin niya. Nakakatakot lang. Sa kabila niya, ginagampanan ko ang isang adik na unti-unting nawawala sa ilalim ng pagtatanong, isang eksena ng matinding pag-withdraw. Sa sandaling magsimula tayo, agad akong papasok sa karakter. Lahat ng katawan ko ay nanginginig. Ang mukha ko ay nagiging mapatla at parang may sakit. Nauupo ako roon, isang kamay na walang iniisip na kinakamot ang braso ko, pawis na malamig ang tumutulo sa likod ng leeg ko. Basang-basang na ang aking kamiseta. Pare, may sigarilyo ka ba? Isang beses lang. Kumurap si Zachary, pero hindi gumalaw. Punong-puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Nagpapanggap lang ba ang lalaking ito o totoo na ito? Naging kulay abo na ang mukha niya. At kailan naging mata niya ay ganito ka-bloodshot? Walang paraan na may mali talaga sa kanya, di ba? Pilit kong pinipilit ng umiti ng malalim at hirap na hirap akong panatilihing bukas ang mga mata ko, pero nanginginig na ang katawan ko. Totoo, hindi ko alam kung sino ang supplier mo. Kaibigan, maaari mo bang kunin ng tubig para sa akin? Tinitigan mo lang ako ng ganon. Napilitan akong umungol uli, hindi ito makakatulong. Pakiusap, nanghihingi ako sa'yo. Pahintulutan mo lang akong makakuha ng isa. Isang sigarilyo lang. Halos hindi na ako makapagsalita. Lahat ng katawan ko ay nanginginig. Ngayon, ang mga mata ko ay punong-puno ng pula at may nangyayari na pagbabago. Nagsisimula na siyang lumiko papunta sa akin. Nagkikilos si Zachary sa kanyang upuan. Yung mayabang na relaxed na posture mula sa simula ay naging maingat, defensive, at ang tingin sa kanyang mga mata ay walang naititira pang pagtatanghal. Tanging takot lang ito. Talagang nakararanas siya ng withdrawal, hindi ba? Pwede mong gawin ito sa pamamagitan ng pag-arte.
Biglang tumingala si Zachary at tumingin kay Wes Owen. Nagpapalitan ng tingin ang tatlong hukom at maging ang dalawang tao sa camera crew sa sulok ay iisa ang iniisip. Mukhang talaga namang nakararanas siya ng withdrawal. Nagnanasa ang mukha ko sa isang bagay na mabangis. Patuloy kong pinupunasan ng pawis gamit ang mga kamay ko. Ang tingin na ibinibigay ko kay Zachary ay matindi at nagmamadali. Akala mo kaya mong buksan ang bibig ko? Bibigyan kita. Bigyan mo lang ako ng isang sigarilyo o wala kang makukuhang kahit isang salita mula sa akin. Anong tinitingnan mo, Pop? Sige, saktan mo ako. Sige na. Tamaan mo ako. Nakikita ko sa mga mata mo na talagang gustong-gusto mong saktan ako. Hindi ka ba? Kung ganun, gawin mo na. Sige na. Tamaan mo ako. Patayin mo ako hanggang sa mamatay. Ang huling mga salita ko ay bumulwak mula sa lalamunan ko ng buong lakas na sigaw. Nababahala si Zachary sa aking mga mata, sa aking mukha. Agad siyang tumayo sa instinct, nadudulas pabalik. 1, 2, 3 hakbang. Purong takot ang nasa mukha niya. Bumagsak ang upuan sa sahig sa likod niya. Sabay-sabay silang tatlong hukom na tumayo. Nakatitig sila sa akin na parang nababaliw. Ganap nang nagbago ang atmosfera sa silid. Nakikita ang lalong paglala ng aking kalagayan. Mabilis na lumapit si Wes Owen kay Ginoong J.O. At pabulong na nagsabi, Ginoong J.O. Ginoong J.O. ay nababahala rin. Ngunit walang sinasabi siya. Tanging nakatitig lang siya ng matindi sa akin. Hindi niya masabi kung nagpapanggap ang binatang ito o totoong nawawala sa sarili. Sa puntong ito, nakapagsalita na ako ng 7 linya sa 10 ko, lalo na yung huli, ang kabaliwan sa boses ko, ang hysteria at yung mga huling linya, tinamaan ako, binugbog, pinatay, lahat ay inimbento sa oras. At ang epekto ay sobra sa inaasahan. Ramdam ni Master J.O. Ang kilabot na kumakalat sa buong katawan niya. Kung ito talaga ay isang pagtatanghal, kung kaya nitong gawin kang pakiramdam na naroroon ka talaga, magdudulot ng tunay na pagdududa kung ang batang ito ay talagang nakararanas ng withdrawal, ang pag-arte ay walang katulad na himala. Sa sulok, nagkakapit-bisig ang dalawang kameraman. Grabe, pare, totoo bang nakakaranas ng withdrawal itong lalaking ito? Para sa akin, mukhang totoo. Tawagan ba natin ang pulis, pakiusap, pakialam mo na lang. Hindi pa nagsasalita ang mga boss. Ituloy mo lang ang pagkuha ng video, pare. Sa tingin ko malapit na siyang mawala ng kontrol. Paano kung talagang binato niya ang mesa? Tatalon ba tayo? Narinig ko na ang mga taong nasa withdrawal ay parang mga asong rabid. Isang kagat lang at pupunta ka na para magpabakuna laban sa rabies. Hindi niya natapos ang pangungusap. Isang malakas na pagbagsak ang pumihil sa kanya. Tuluyan na akong nawala ngayon, ganap na nilamon ng withdrawal. Pumapalag ako. Lumipad ang mesa. Isang mababang ungol na parang hayop ang lumalabas sa lalamunan ko. Mali lahat. Bawat ibabaw ay kalaban. Hindi ako makaupo, hindi makatayo ng matiwasay. Di mapakali, galit, naglalagablab na parang isang hayop na nakakadena na desperadong saktan ang kahit anong nasa abot niya. Bigyan mo ako ng isang hit-hit, nagmumura ako. Pagkatapos ay tumutok ako ng diretso kay Zachary. Biglang nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Napatigil siya, pero sa kanyang takot, naipit ang kaliwang paa sa kanang takong at bumagsak ng malakas, bumagsak sa sahig. Tapos na. Parang nagpasabog ng paputok. Sumugod ako. Matindi ang tadyak ng tuhod ko sa dibdib ni Zachary at napipigilan siya. Bigyan mo ako ng isang higop. Sumisigaw ako sa mukha niya. Isang hit-hit. Bigyan mo ako ng isang hit-hit. Isang kamay ang pumipigil sa lalamunan ni Zachary. Ang isa naman ay nagwawala sa kanyang mga bulsa, nagmamadaling naghahanap. Sobrang takot ni Zachary na halos hindi na niya maramdaman ang sarili niyang mga kamay. Tulungan niyo ako. Sumisigaw siya. Tulungan niyo ako, bigla na lamang naputol si Jeho na sumisigaw sa kabilang dulo ng kwarto. Ethan, anong ginagawa mo? May isang tao na pumunta dyan at hilahin siya palabas. Dalawang kameraman sa sulok ang nararamdaman ng kanilang mga puso na bumaba. Totoo ito. Nasa withdrawal siya talaga. Kailangan nating tawagan ng pulis. Ngayon. Nagpakatatag sila at mabilis na bumabaon sa laban. At iyon ang pagkakataon na niyayakap ng kamay ko ang isang pakete ng sigarilyo sa bulsa ni Zachary. Tumalikod ako at yumuko sa sulok na kaluhod sa sahig. Sa nanginginig na mga kamay, nagawa kong hilahin ang isang sigarilyo. Paulit-ulit na nahuhulog ang posporo mula sa aking mga daliri. Sa wakas, naibubog ako ng apuin. Hinihila ko ng malakas. Naghalo-halong ang luha, sipon, at laway sa aking mukha. Isang mahabang hininga ng usok ang lumabas. Bumubulong ako sa sarili ko. Karapat dapat mamatay para dito. Sa gitna ng kwarto, hinihila ng dalawang crew ang Zachary palayo. Isang mahabang madilim na bakas ang iniwan sa sahig sa kanyang likuran. Napasok ka si Zachary. Nasa tawag na si Wes Owen sa pulis. Bumalik sina Ginoo Jeho at ang babaeng Wes papunta sa likod na labasan. Walang sino man ang may lakas ng loob na lumapit sa akin. Nananatili akong nakayuko sa aking sulok, dahan-daang humihinga habang hinihigop ang hangin. Pagkatapos, 10 minuto ang lumipas, may mga sirena. Pumutok ang pinto at pumasok ang dalawang nakasuot ng uniforme. Dumadating si Wes Owen upang salubungin sila, itinuturo ang aking sulok. Siya na yun. Nasa withdrawal siya. Kailangan may dinadalang droga. Tingnan mo kung ano ang ginawa niya sa isa sa mga kalahok natin. Nagpapalitan ng tingin ng dalawang opisyal. Isa ay humahawak ng stun baton. Ang isa naman ay kumukuha ng pepper spray canister. Dahan-dahan silang lumalapit.
Sa sandaling malapit na silang umatake sa akin, pinaikit ko ang aking mukha at tiningnan sila ng walang emosyon. Oy, pasensya na. May tumawag bang cut? Kayo ba ay kasali sa plano? Hindi nagsasalita ang mga opisyal. Sinasama nila ako. Habang nilalakad ako palabas, daan-daang tao sa labas ang nakataas ang mga telepono, at lahat ay nakarinig na ng parehong kwento. Isang kalahok na isang adik ang naitalaga bilang isang adik sa pagsusuri at sa mismong pagganap ay nagsimula ng mag-withdraw. Mukhang sobrang natarante niya ang kalaban niya na umiyak ito sa takot. Sino ang kalaban? Isang streamer na mahilig mag-cosplay na tinatawag ang sarili niyang ang Ethereal Pretty Boy, umiyak siya sa lugar mismo. Mabilis kumalat sa online. Maraming mga post ang dummy sa iba't ibang lugar pero lahat ay tungkol sa akin. Sa hapunan, mababa na ang araw sa horizon. Sa wakas, nakalabas na ako sa istasyon ng pulis na parang magaan ang pakiramdam. Parehong malinis ang resulta ng pagsusuri sa ihi at dugo. Wala akong nakitang anuman sa aking sistema. Lahat ng nangyari sa silid ng pagsusuri ay isang palabas. Lumalabas ako sa pangunahing pinto, isang pulis ang sumusunod sa likod ko, yung mismo ang nagdala sa akin kaninang hapon. Ang pangalan niya ay Officer Miles. Nakarating kami sa gilid ng daan at binatukan ni Officer Miles ang aking balikat. Sige, bata, umuwi ka na. Magpapalabas tayo ng opisyal na pahayag tungkol sa kompetisyon para malanawan ang sitwasyon sa iyong panig. Salamat, Officer Miles. Kumakawi ako at niyayakap ang kanyang kamay. Tumatango si Officer Miles habang natawa. Walang anuman. Sa totoo lang, noong una kitang nakita, akala ko talaga nasa withdrawal ka. At lahat yon ay isang pagpapanggap. Kailangan kong sabihin, iba talaga yan. Salamat sa magagandang salita. Ngumingiti ako ng may kababaan. Sige, umalis ka na. Aalis na ako. Salamat ulit, Officer Miles. Ipapadala namin ang pahayag sa palabas sa lalong madaling panahon. Sige na, umalis ako ng walang alalahanin. Noong gabing iyon, naglabas ang pulisya ng distrito ng Yunjing ng isang opisyal na pahayag. Dahil kinuha ako mula sa bukas na audition ng What is an Actor sa harap ng maraming tao, naging malaking usapin ito online, kaya't itinuturing ng pulis na kailangang itama ang katotohanan. Hindi pwedeng palampasin ang ganitong klase ng pangyayari. Kailangang itigil agad ito. Sa parehong oras, tatanggap ang production team ng What is an Actor, ang taong namamahala sa Yunjing audition site, at ang tatlong hurado ng mga kopya ng opisyal na pahayag ng pulis. Nang matapos basahin ang tatlong hukom na magkatabi sa hapunan, nagulat sila. Walang pag-urong. Lahat iyon ay isang palabas. Aba, ang ganyang antas ng pagpapakita ay hindi iba kundi isang himala, pinukol ni Master J.O. At ang babaeng hukom ang mesa sa mismong oras na iyon. Tumatakbo na si Ethan para sa desisyon na ginawa. Wala nang masabi si Wes Owen. Ano pa ang masasabi niya? Kahit siya ay nabigla na rin. Tungkol naman sa maliit na streamer, napasugod siya sa sarili niya habang sinusuri dahil sa kung gaano kakumbinsing ang aking pagganap, isang tulad niya. Kahit gustuhin mong protektahan siya, huwag mo na lang itong pigilin. At gaya ng ganoon, nakarating ako noong alas 9:30 ng gabi, ang opisyal na website ng What is an Actor ay nagpost ng resulta ng unang bukas na audition sa rehiyon ng Yunjing, kasama ang listahan ng mga nakapasok. Nandyan ang pangalan ko. Sa parehong oras, naglalathala ang website ng isang hiwalay na pahayag na may kalakip na ulat ng pulisya upang linawin ang aking pangalan. Lahat ng nakabasa ng paglilinaw ay labis na nagulat. Sandali, sobrang convincing ni Ethan sa kanyang pagganap na naipahiya niya ang kalaban niya at tinawagan pa ng mga hurado ang pulis, pero malinis siya talaga. Hindi mo ito maisusulat sa isang nobela at paniwalaan ng kahit sino. Biglang nagbabago ang takbo ng online na usapin. Ang mga post na naghahanap ng atensyon ay sumisibol parang kabute pagkatapos ng ulan. Pangalan ko ang muling nangunguna sa listahan ng trending. Pero sa pagkakataong ito, bawat post ay puro papuri sa aking pag-arte. Si Zachary sa kalagitnaan ng gabi ay masungit. Walang cosplay ngayong gabi. Pumunta siya sa isang audition kaninang hapon at natakot hanggang sa mapamasa siya ng ihi dahil sa isang baliw. Sapat na ang kahihiyan para punan ng isang dagat. Wala siyang interes na mag-live pero kailangan niya dahil kailangan ng mga tagahanga niya ang FaceTime. Iyan ang kanyang gintong alituntunin para mapanatili ang regular na pag-check-in ng kanyang mga tagapakinig. Panatilihing mainit ang koneksyon kaya nagpapalit si Zachary ng casual na damit at inaayos ang sarili ng bahagya gamit ang mga filter sa kagandahan. Muling-muli siyang anghel na gwapong lalaki. Nagla-livestream siya. Nang magsimula ang live, halos mapaluhod ang panga niya. Mahigit 50,000 na ang nanonood. May humigit kumulang 300,000 siyang taga-subaybay, ngunit bihira ang kanyang live na manonood na lalampas sa 10,000. Karaniwan ay ilang libo lang ang nanonood. Anong nangyayari ngayon? Patuloy ang pagtaas ng mga numero na para bang hinihintay siya ng lahat. Bumubuti ang pakiramdam ni Zachary. Nag-post siya para sa kamera. Magandang gabi sa inyong lahat. Bago kayo matulog, nandito ang batang si Zachary para sa isang mabilis na usapan. Tumitigil siya sa gitna ng pangungusap. Nakatitig ang kanyang mukha. Puno ng mga komento ang screen. Parang pader ng teksto ang chat. Narinig ng streamer na umuuhaw ka. Aba, ay nako, namatay na ako. Sa totoo lang, pumunta ako dito na umaasang panoorin kang mag-handstand at matulala. Nakita mo na ba ang resulta ng audition? Narinig ko na nakalusot si Ethan, hindi pwedeng maging totoo yon. Kakapanood ko lang ng nakalabas na footage. Ang kanyang pag-arte ay sobrang galing. Talagang nilalampasan niya ang lahat, mukhang totoo talaga.
Hindi mo talaga mapapansin na peke ito. May nakapansin ba na natanggal ang clip ng kasal ng streamer? Kung hindi, talagang sikat na siya ngayon. Medyo sumisikat na siya. Tinatawag siyang basang magandang lalaki. Sige na streamer, gawin mo ang handstand. Alam mo na kung ano ang susunod. Seryoso, kung hindi mo gagawin ang handstand, mag-unsubscribe na ako at sinasabi ko talaga yon. Sandali, yon ang pangunahing donor ang nagsasabi niyan. Ha? Naging kawili-wili ang gabi. Naging blanco ang mukha ni Zachary. Nangungunang nagpadala niya ay nanganganib na umalis. Hindi pwedeng mangyari yon. Patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng manonood, halos 100,000 na ngayon. Lahat ay nagsusumamong may mga banta na hindi nakasubscribe. Kung talaga nilang itutuloy, tapos na ang account na ito. Kailangan niyang magsimula mula zero at hahanapin siya ng kanyang ahensya dahil sa paglabag sa kontrata. Yung ideya ng parusang iyon ay nagpapalamang sa kanyang loob na pipilitan siyang magpigil, tumayo at harapin ang kamera. Isang matigas at nakababahala ng ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Sa nakasara niyang ngipin, pilit niyang binibitawan ang mga salita, sige, panalo ang laro. Kinabukasan ng umaga, ginaisang ako ng gulat ng aking telepono. Nagpumilit akong bumangon ng nakalutang at sinagot ito. Ilang salita lang, gising na ako ng buong buo. Tumayo ako ng diretso, nakangiti, nakatapos na ako. Tapos na ang Yunjing Region Open Audition. Sa kabuuan, 108 kalahok ang umusad. Sa isang buwan, magsisimula ang round ng pag-angat. Dito mismo sa Yunjing ginaganap na napaka-convenient. At kung ano ang isang aktor ay kasalukuyang sumisikat, isang malaking bahagi ng tagumpay nito ay ang format. Ito ay live na ipinalalabas sabay-sabay sa lahat ng pangunahing platform. Ang ratings ay sobrang taas. Dahil ito ay live, lahat ng nangyayari ay mas lalong tumitindi sa real time. Bawat alitan, bawat sandali ay nagiging usap-usapan. Kakaiba ito. Marami na akong nanood na ganito dati, pero lahat sila ay pre-recorded. Kalahati ng drama ay pinalabas lang sa edit. Walang laman, walang tunay na panganib. Kaya ano kung ang isang aktor ay tunay na kahanga-hanga, kailangan talaga ng tapang para mag-live ng ganito. Inilalapag ko ang tawag at dinodoraan ang mukha ko gamit ang parehong kamay. Kagabi, ginugol ko ang huling bahagi ng gabi hanggang lampas 4:00 ng umaga sa pag-aaral ng sistema, pero naintindihan ko na ito. At ang sistemang ito ay tunay na nakakatakot at kung gaano ito kapangyarihan. Una, mayroon akong screen ng status at ito ang ipinapakita. User, Ethan. Propesyon, aktor. Antas 1, aktibong blueprint ng papel, addict sa droga, personal na kasanayan, wala, inventaryo, wala. Madali lang, pero yung paglalarawan ng antas yun ang humihinto sa akin. Sa ngayon nasa antas 1 ako. Sa antas 1, kailangan kong maranasan ang 30 iba't ibang role blueprint, ma-unlock ang 30 role blueprint, at umakyat sa antas 2. Kaya ano ang kaibahan ng antas 1 at antas 2? Sa antas 1, ang bawat papel na maaring kong ma-access ay isang ordinaryong tao. Isipin ng mga addict, chef, abogado, guro, mga totoong tao mula sa pang-araw-araw na buhay, mga karakter na nakabase sa realidad. Pero sa level 2, lumalawak ang listahan. May bagong kategorya na magbubukas ng mga papel na hindi umiiral sa totoong mundo. Mga mandirigma, halimbawa, lahat ng papel sa martial arts, lahat ng action hero, nagiging available. Ang sistema ko ay tinatawag na Method Immersion System. Ibig sabihin nito ay kapag pumili ako ng isang papel, binabago ako ng sistema upang maging iyon, kasama na ang katawan, pagkakakilanlan, at lahat ng kaugnay na kasanayan. Kaya kapag naabot ko na ang level 2, kung gagampanan ko ang isang sinaunang mandirigmang martial arts o isang modernong mamamatay, magiging isa ako talaga sa kanila na may tunay na kasanayan sa laban, tunay na mga teknik sa pagpatay, at sa level 3, mas lalong kakaiba. Sa antas na 3, ang mga papel ay lumalawak sa mundo ng pantasya. Ibig sabihin kapag ginampanan ko ang isang papel sa isang epikong pantasya, bibigyan ako ng tunay na supernatural na kapangyarihan, pati na rin ng mga partikular na kakayahan at teknik. Iyan ang paraan ng immersion system. At ito ay labis na makapangyarihan, eksaktong uri ng regalo na karapat-dapat sa isang tulad ko. Bawat mahusay na kwento ng underdog ay nagsisimula sa isang sistemang katulad nito. Kaya oo, nasa sabik ako. Malawak ang bukas, pero ang marating ang tuktok at makuha ang kapangyarihang nasa pinakamataas na antas ay magtatagal. May limitasyon ang sistema. Ang aking papel ay nakatali sa propesyon ng aktor. Ibig sabihin, maaari ko lamang ma-unlock ang mga blueprint ng papel sa pamamagitan ng tunay na pagganap. Hindi ko ito magagawa mag-isa. Hindi ko pwedeng lokohin ang sistema at mag-grind ng mga papel mag-isa. Kailangan ko itong gawin ng tapat, kumuha ng tunay na mga papel sa tunay na mga produksyon o makipagkompetensya sa mga palabas tulad ng What is an Actor para makamit ang karapatang mag-perform, pero hindi ako nagmamadali. Aktibo ang sistema. Aayusin ko ito ng paisa-isa. Kailangan ng 30 blueprint ng papel para mula level 1 hanggang level 2 at mula level 2 hanggang level 3. Sino ang nakakaalam sa ngayon, ang pinakamainam na paraan para umangat ay magpatuloy sa paggawa ng mga palabas tulad nito o magtrabaho bilang background actor sa maraming produksyon hanggat maaari. Wala akong interes na maging sikat, wala rin akong balak pumirma sa anumang ahensya. Hindi ko kailangan mag-commit sa isang buong pelikula na aabutin ng taon bawat proyekto. Hindi ko kaya iyon. Kaya ang layunin ko ay maging pinakamagaling na background actor na nabuhay, mga bandang 9:30. Nagsusuot ako at lumalabas mula sa aking simpleng inuupahang apartment.
Kumuha ako ng taxi at nagtungo sa isang hotel malapit sa Yunjing Film Academy. Lugar na ito ay isang sentro para sa mga maliliit na produksyon na naghahanap ng mga day player. Ang mga itaas na palapag ay puno ng mga low-budget na crew, kaya palaging puno ang labas, mga drifter na nangangarap maging susunod na malaking bituin sa lungsod. Nandito sila araw-araw, umaasang may pipili sa kanila kahit para lang sa isang background na papel. May ilan na pinalad na mag-aral sa conservatory. Ang iba naman ay mga amateur na umaasa lang sa kanilang passion at walang iba. Ang maganda sa lugar na ito, walang mga middleman, walang mga mapagkakatiwalaang recruiter na nasa tabi ng Film Academy kaya karamihan dito ay mga estudyante na nagmamando. Pumupunta ako at tahimik na umuupo sa lilim. Maghintay lang, may mga bumababa mula sa hotel ng walang tiyak na oras para maghanap ng mga day player. Nangyayari ito ng 7 o 8 beses sa isang araw. Ang maswerte ay umaalis na may bayad, ang hindi masyado ay nakakakuha lang ng pagkain. Dati palagi akong pumupunta dito. Alam ko kung paano ito gumagana. Halos ilang minuto pa lang akong nakatayo dito nang may isang lalaki, batang mataba na nakasuot ng asul na damit, pawis na pawis at may mga madilim na mantsa sa ilalim ng braso. Halos hindi niya makalabas bago siya sumigaw na ang sino mang marunong magluto ay kailangan ng isang taong marunong magtapo ng wok, edad 25 hanggang 35, bago pa man makalabas ang kanyang salita ay sumugod na ang karamihan. Marunong din akong magluto. Marunong din akong magtapo ng pagkain. Magaling ako dyan. Ako ay 36 na. Mahalaga ba yon? Isang taon lang naman ang lagpas. Kaya kung magluto ng sinangag. Kailangan bang I walk toss? Alam ko ang Sichuan, Shandong, Cantonese. Magagawa ko ang lahat ng iyon. Napalibutan na ang matabang na lalaki at mas pawis na ngayon. Ang ingay ay napakalakas at naubos na ang pasensya niya. Tahimik akong nanonood mula sa gilid, na aliw. Lagi namang mga baguhan ang mga umaatake at sumisigaw. Isang veteranong extra ang alam na mas mabuti na hindi magpumilit ng ganito. Mahalaga ang tamang timing. Nakita ko na unti-unting hamupa ang ingay habang nawawalan ng lakas ang tao. Pagkatapos ay pumasok ako ng kalmado at malinaw, kaya kung magluto, kaya kung magtapon, 26 na maikli at diretsyong nagsasabi ng lahat ng mahalaga. Biglang tumingin ang matabang na lalaki sa akin. May kakaibang nangyari sa kanyang ekspresyon. Nilalakad niya ng diretso sa akin habang nilalampasan ng mga tao sa paligid niya. Mukha kang pamilyar. Sandali, ikaw yung mula sa kung saan audition si Ethan kahapon, di ba? Ikaw nga, di ba, nagpanggap na adik sa droga at sa huli ay dumating ang pulis. Ako ay tumango ng may kababaan. Ako iyon. Sinenyasan niya. At nandito ka pa rin naghahanap ng trabaho. Sige, pasok ka na. Sumunod ka sa akin. Ngumiti ako sa sarili ko. Tapos na, sinasamahan ko siya patas at nalaman ko ang mga detalye tungkol sa papel. Isa itong mababang budget na urban drama. Nagsimula na silang mag-shoot ngayong umaga. Malapit nang matapos ang kanilang scouting post, karamihan sa mga papel ay naipili na. Pero may tawag mula sa set kaninang umaga. Sa unang eksena na kailangang unan, ang aktor na gumanap bilang background character, isang chef na may 2 linya, ay nagkaroon ng aksidente sa sasakyan at hindi makakadalo kaya tinawagan dito para maghanap ng pamalit sa huling minuto. Isa lang itong walk-on na may 2 linya at tapos na. Pag napili na, diretso na silang pupunta sa set sa kwarto. Tinitigan lang ako ng assistant director na nakasuot ng itim na salamin at tumigil. Lumapit naman yung chubby na lalaki at may binigkas na mababa. Lumalaki ang mga mata ng assistant director. Ah, siya pala yun. Kagabi lang siya naging viral. Isang palabas na total unknown na naglalaro ng isang adik sa droga na nauwi sa presensya ng pulis. Ang galing niyang makuha ang atensyon. Tumango siya sa akin. May dala ang mga bata. Pero alam mo kung ano ang kailangan natin dito, di ba? 2 linya, interesado ang background role. Oo, hindi nag-aatubili. At maaari ka nang maglakad-lakad. Tumango ako. Pagkatapos, sasama ka sa amin sa set. Maaaring kailanganin ka namin ng 3 araw. Lahat ng eksena sa kusina ay pagluluto. Magagawa mo ba yun? Ang bayad ay ang karaniwang rate na 150 kada araw. Kagabi ay naging trending ka, pero background actor ka pa rin. Ang saklaw namin ay 100 hanggang 150. Dahil conservatory trained ka, ikaw ang pipiliin ko para sa mga pinakamagagandang trabaho, saka mo na pirmahan ang kontrata. Umalis na tayo papunta sa set sa loob ng 20 minuto. Yung matabang na lalaki ay nagmamadaling dalhin ang karaniwang kontrata para sa background actor, isang formalidad lang para sa mga extra. Ang mga kontratang ito ay para lang sa mga tapat, 150 kada araw ang karaniwang bayad. Pinipirmahan ko ang aking pangalan at sa sandaling tapos na ako, sumasabay sa queue ang sistema na nagsasabing chef ang target role. Binabati kita, user. Ngayon, isa ka ng dalubhasang master chef na may kakayahan sa lahat ng 8 pangunahing lutuin kabilang ang Sichuan, Shandong, Cantonese, at eksperto sa daan-daang regional at internasyonal na lasa. Ganap na kontrol sa lutuin ng estado, tunay na tagapagmana ng tradisyon ng Manchuhan Imperial Feast. Nagniningning ang aking mga mata. Seryoso, ang lahat ng iyon ay isang init na dumadaloy sa buong katawan ko na parang paglubog sa isang mainit na bukal. Napuno ng walang katapusang mga recipe ang isipan ko at isang buong hanay ng mga instinct at gawi ang humuhukay ng malalim sa aking mga buto, kamangha-mangha. Iba ang pakiramdam pero pipiliin ko munang bumalik sa ngayon. Ipapapakita ko ang kaya ko pagdating natin sa set 1 oras mula ngayon. Sinusundan ko ang chubby na lalaki at ang assistant director sa isang maliit na restoran malapit sa West 3rd Ring Road.
Ito ang lokasyon ng shooting. Mukhang matanda na ang lugar, hindi bababa sa 20 taon na ang edad. Iyan ang gusto nilang ipakita. Pagpasok ko at makita ang aktres na nasa set na, huminto ako. Ang pangunahing babae ay walang iba kundi ang batang babae na halos maging kakumpetensya ko kahapon. Diana, para siyang baguhan din, pero nakuha niya ang pangunahing babae, maliit man ang budget o hindi. Isa pa rin itong drama series. Mabilis na natapos ang kanyang eksena. May sweet girl next door siyang hitsura, pero ang kanyang pag-arte ay hilaw. Isang simpleng eksena ng pag-ako para maghugas ng pinggan ang nangangailangan ng maraming kuha habang pinapanood ko siyang mag-navigate sa bawat sandali. Napakaingat niya, iniisip ko, mahirap talaga dito para sa mga baguhan, lalo na sa mga batang babae. Nagsimula nang maglakad si Diana papunta sa labasan at malapit na akong tumango nang tumingin siya sa akin ng isang beses ng walang emosyon at ipinagpatuloy ang paglakad ko. Napapikit ako, para bang hindi pa tayo nagkita. Umalis na si Diana. Tumingin ako sa aking ulo at hayaan na lang ito. Yung respeto sa showbiz ay pataas, hindi pa alang. Kung nagkita kami sa kalye, maaaring tumango siya. Siguro, pero dito sa set, siya ang pangunahing babae. Ako ay isang extra lang na naidagdag sa huling minuto. Hindi na kailangang magsalita, kitang-kita na ang agwat. Siguro kung mas magaling makisalamuha, nakapagbati na siya ng magalang. Yung mga hindi masyadong marunong makisalamuha, hindi na lang nakikialam. Bakit pa sasayangin ang hininga sa isang extra na walang kwenta? At kung sakaling sumabog ang palabas niya, kung makuha niya ang kasikatan magdamag, ano ako, isa pa rin akong extra. Matatanggap ko na yon. May ganitong matamis na itsura, may charm na parang susunod na kapitbahay, pero walang nakakuha ng pangunahing papel dito nang walang pinapagawa sa likod ng mga eksena. Hindi hinuhusgahan ayon sa itsura. Nandito lang ako malapit sa pinto at naghihintay. Sa loob, matagal nang nakikipag-usap ng tahimik ang assistant director sa direktor. Anong nangyayari? May mali ba? Paano nakikita ng isang background actor ang sanhi ng problema? Iniangat ko ang leeg ko. May tao sa kusina sa likod. Mukhang sila ang nasa papel ng chef. Nagkakagulo sila sa isang malaking lakad. Kakaiba. Hindi pwedeng mangyari yon. May pinalitan na ba agad? Tiyak, lalabas ang assistant director at diretso sa akin na seryoso ang mukha. Ethan, ito ang sitwasyon. Bago tayo bumalik, may kasama ang pangunahing babae. Naiintindihan mo ang sinasabi ko, siya yung nasa kusina. Naiintindihan ko na. Kaya pala ganun ang itsura ni Diana nang pumasok ako, parang may galit o bahagyang pagiging hostile. Pumili siya ng sarili niyang tao, sinubukang bigyan sila ng exposure. Hindi ito bago sa set, nangyayari palagi. Hindi ko nalang pinapansin, pero pumirma ako ng kontrata sa assistant director na ito. Nasaan na ako ngayon? Nakikita niya ang pagkakunot ng aking noo. Hinahaplos niya ang aking balikat at binababa ang kanyang boses. Madali lang, Ethan. Huwag ka munang mag-alala, ang papel ng chef sa mga eksenang ito ay pang background lang talaga at 3 araw lang ito. Pero sobrang pinapahalagahan ng direktor ang detalye. Yung lalaki dyan hindi marunong magluto. Sobrang iba ng energy niya sa kusina. Nakalipas na ang higit sa 100 kuha bago pa man makabalik. Wala sa mga ito ang epektibo. Kaya gusto ng direktor na makita muna kung ano ang kaya mo. Kung tama ang pakiramdam mo, magpapahintulot ka. Kung hindi, gagamitin nila ang meron sila. Naintindihan. Tumatango ako. Naiintindihan. Humihinga siya ng malalim. Tumingin siya sa akin sandali bago yumuko. Napanood ko ang clip mo kahapon. Ang eksena ng adik sa droga ay tumatak sa akin. Hindi ko pa rin alam kung nag-arte ka lang o ano paman. Sabi mo kaya mong magluto, ipakita mo sa akin. Dumaws ako papunta sa kusina, relaxed at walang kahirap-hirap, at gitna noon, pumasok ako sa mode ng chef sa kusina. Naka-costume na ako, pero wala pang makeup. Gusto lang ng direktor na makita kung nararamdaman ko ito. Anumang papel, kahit background lang, kailangan mong pag-aari mula sa loob, ay ang kinito at kusang lalabas ang karakter. Kaya't may mas maraming tao na nagtitipon sa pintuan ng kusina, ilaw, kamera, nakahanda na. Nauupo ang direktor sa labas habang nanonood sa monitor. Pumasok si Diana sa pintuan ng pinili niyang lugar, nakatayo sa tabi niya. Tinitingnan ng batang lalaki ang likod ko at yumuko papunta sa kanya. Anong gagawin natin? Manood ka lang. Sabi niya ng tahimik. Bata pa siya para sa pakiramdam ng isang chef, hindi madaling pek-ain. Huwag mag-alala, sa loob ng clapboard ay tumutunog at ang tawag ay aksyon. Pumupunta ako sa kalan at pinipisil ang burner ng may sanay na galaw. Naghahanda ako ng egg fried rice araw-araw hanggat maaari, hindi mahalaga sa direktor kung gaano kasarap ang lasa. Gusto niyang malaman kung naipapasa ko ang pakiramdam ng isang tunay na chef. Nang makita niya akong painitan ng wok at kunin ang sandok sa monitor, sumilay ang kanyang mga mata. Ganyan na. Iyan ang nararamdaman sa monitor. Nakatayo ako sa kalan at bawat galaw ay maayos at walang kahirap-hirap na dumadaloy, nilalagyan ng langis ang mainit na kawali, ibinubuhos, at saka magdagdag ng bagong malamig na langis. Ako'y humihila ng itlog at gamit ang pinakaklasikong paraan ng isang chef, marahan ko itong pinipiga sa isang kamay. Bumabas ang balat ng maayos, isang itlog sa wok, 2, 3, pagkatapos ay mabilis kong binabasag ang mga ito, kamay na kumikilos ng mabilis talaga. Kinuha ng kabilang kamay ko ang kawali sa pamamagitan ng isang nakatiklop na tela at sinimulang itapon ito ng maayos, may ritmo, maganda panoorin. Ganito ang hitsura ng isang tunay na chef. Ngumingiti at tumango ang direktor nang hindi man lang napapansin.
Nagpapalitan ng tingin ng mga tao sa pintuan, lahat ay tumango ng natural, sobrang natural. Kahit anong anggulo mo tignan, ang lalaking ito ay isang kusinero, sumimangot ang ekspresyon ni Diana. Talaga bang chef siya dati? Paano naman niya may lalabas ng natural ang wok sa ganitong antas? Kailangan mong magtaglay ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 taon sa harap ng kawali. Walang ibang paraan. Masama ito. At sa lahat ng tao, kailangan siya pa ang humanap sa kanya ng assistant director. Tapos na agad ang trabaho sa kusina. Isang plato ng egg fried rice ang natapos. Kapag kinukuha ko na ito mula sa kawali papunta sa plato, mabilis at malinis ang galaw. Kapag natitira na lang ang pagduduwal sa kawali, nagpapakita ako ng bahagyang galing. Hinahampas ko ng matindi ang mahabang sandok sa likod ng kawali, ikinikiskas ito sa buong paikat na arko pabalik sa ibabaw ng kalan at maayos na inilalagay ang laman ng sandok sa pinggan. Karamihan sa mga profesional na chef ay hindi rin kayang gawin yon ng malinis. Sobra o kulang ang lakas, mali ang anggulo, at ang kanin ay lumilipad sa lahat ng direksyon. Sa pintuan, nakangiti ang assistant director ng buong buo, walang kapintasan. Wala siyang mahagilap na masabing mali. Simple at tapat na kusinero lang ang lalaking ito nang hindi pa umiikot. Sinasabi ko na, handa na ang fried rice. Pagkatapos ng ilang minuto, tumingin ako sa pintuan at sumigaw, Mia, ang fried rice ay handa na. Dalhin mo na sa mesa. Pumapasok na ang mga salita at mula sa labas, pinutol ang screen, tapos na ang test. Unang pumasok ang assistant director sa pintuan. Hinaampas niya ang balikat ko. Iyon na yun. Tama ang pakiramdam na iyon. Nakabalik na ako sa normal na estado, hindi na bilang chef. Ngumiti ako at nanatiling mapagkumbaba. Salamat, Philip. Sinasalamin ng direktor ang kanyang mukha na nananatiling neutral, ngunit hindi nagsisinungaling ang kanyang mga mata. Masaya siya. Huminto siya sa pintuan ng kusina at binalik ang kanyang boses. Nandito siya para ipagawa sa kanya. Tara, gawin natin ito ng maayos at si Ethan gumawa pa ng panibagong plato ng sinangag. Panatilihin ang parehong pakiramdam ng ginawa mo kanina. Tama nga iyon. Bumaling siya pabalik sa natitirang grupo. Sabay-sabay na ayusin ni Diana ang mga eksena niya. Tara na, may pag-aalinlangan ng tono ni Diana, ngunit wala siyang magagawa dito. Binati niya ng mahinaong haplos ang braso ang kanyang pinili at pinapante siya palabas. Sa pinakababa, mayroon pa rin siyang sariling mga eksena na kailangang tapusin. Nagsimula nang magtrabaho ang makeup artist sa akin para sa isang chef sa isang lumang restaurant tulad nito. Dapat mukhang mamantika, luma, at gamit na gamit ang itsura. Nakatayo ang direktor sa malapit, nagbibigay ng mga notes sa makeup artist. Kaunti pa lang ang salita, halata ko ng maisla ng direktor na ito. Pinag-aaralan niya ang bawat detalye. Kung maganda ang script, maaaring sulit panoorin ang seryeng ito kahit na mababa ang budget. Ang kaluluwa ng isang produksyon ay nasa direktor higit sa lahat. Ang mga artista ay pangalawa lamang. Tinatapos ng direktor ang kanyang mga tala at lumilingon para umalis. Sa kanyang paglabas, tinitingnan niya ang plato ng sinangag na ginawa ko kanina. May isang bagay na humihila sa kanya papunta rito. Kinuha niya ito. Mga 15 minuto ang lumipas, nagsimula na ang aktwal na pag-shoot. Lahat ng kagamitan clapper loader, ilaw, at kamera ay nagsimula ng gumalaw. Hindi pa ako nakikita sa kamera, nagluluto lang sa background sa pintuan ng kusina. Si Diana na parang Cinderella ang gumanap, nakaluhod sa sahig na naghuhugas ng gulay. Lahat ng atensyon ng kamera ay nakatuon sa kanya. Paminsan-minsan ay nakikita ko ang mga kuha sa labas. Nakatuon ng direktor sa monitor, ngunit hawak ng kaliwang kamay niya ang isang plato at ang kanang kamay ay may kutsara at nilulunok niya ang pritong kanin. Parang hindi niya napapansin na kinakain niya na parang ito ang pinakamainam na lasa na naranasan niya. Pagkatapos ng mahigit 2 oras, sa mukha ng direktor ay tuluyang naalis na ang mga eksena ni Diana. Halos 12 pinggan ng sinangag na may itlog ang nagawa ko sa panahong iyon. Seryoso, masakit ang mga braso ko, pero yun lang ang nararamdaman ko kapag binabago ko ang mood mula sa pagiging chef habang nasa gitna nito. Hindi kailanman naramdaman ng mga braso ko na parang susuko na sila. Kamangha-mangha, may ilang maikling eksena pang huli na kinunan pagkatapos nyun. Hindi masyadong matagal, malapit ng tanghali. Puno ng mga plato ng fried rice ang mesa sa labas. Si direktor ang nagpasya na mag-lunch tayo ngayon. Kain tayo ng fried rice. Kalimutan ng mga kahon ng takeout. Kaya't lahat ng tauhan ay umupo para sa fried rice. Sa sandaling pumasok ang unang kagat, nararamdaman ito ng bawat tao sa set na iyon. Isang alon na bumubukas sa bawat butas. Aba, ang sarap ng fried rice na ito. Bawat butil ay hiwalay at natatangi. Perpektong timplado. Balat ng itlog sa bawat butil. Isang kalat ng tinadtad na berdeng sibuyas. Maliwanag. Malinamnam. Hindi mapaliwanag na kasiyasya. Nakaupo sa tabi ko ang assistant director na nakangiti. Ethan, nakapagtrabaho ka na bang chef talaga? Hindi, sagot ko nang walang pakialam. Hindi, tinitigan niya ako. Talagang hindi ka pa nagluluto ng propesyonal. Talaga, nagtatrabaho na ako bilang isang extra simula nang makatapos ako sa film school. Hindi pa ako nagluluto ng propesyonal. Pero masaya akong magluto mag-isa, kaya sinubukan ko. Sabi niya, habang tumatawa, na kahit papaano, iba talaga itong sinangag na ito. Walang kwenta ang fried rice, sabi ko. Marunong akong gumawa ng mga putahe mula sa lahat ng 8 dakilang lutuing Pilipino. Magbigay din ng mga recipe para sa estado na handaan. Kahit ang Manchuhan Imperial Feast, binubuga ng assistant director ang kanyang laway sa mesa.
Pagkatapos ng tanghalian, nakatayo mag-isa ako sa ilalim ng lilim ng isang puno sa labas ng restaurant, naghihintay ng aking bayad. Bilang isang background actor, araw-araw ang bayad ko. Natapos na ang mga eksena ko kaya may 150 na sa bulsa ko. Sapat na para sa 3 araw na pagkain. Binubuksan ko ang screen ng status. Tingnan mo ang mga detalye ng antas. Nakakatuwa, para sa isang sistema tulad ng akin, ang pinakamainam na paraan ng pag-upgrade ay ganito mismo. Magtrabaho bilang extra, maranasan ng iba't ibang papel hanggat maaari. O, kung makakuha man lang ako ng kaunting pagkilala, pwedeng akong umakyat sa pagiging featured extra o isang pangunahing tauhan. Isang hakbang pataas, isang guest actor role ay sobra na. Hindi ko kailangang maging isang tunay na aktor. Kahit sa pelikula o serye, napakalaki ng oras na kailangang ilaan. Hindi ito kailangan para sa kailangan ko. Ang pagbubukas lang ng ilang papel ay sapat na para mabuhay ng maayos, kahit komportable. Kunin natin ang blueprint ng role na ito ng chef bilang halimbawa. Ang mga buff na ibinigay ng sistema sa akin ay sobra na. 8 mahusay na lutuin, kainan sa estado ng bangkwete. Kaya ko pang gawin ang imperial na piging ng Manchuhan. Isang tradisyong akala ng karamihan ay nawala na. Ano pa ba ang maaari kong hilingin? Isinasara ko ang screen ng status at humahaba ng mahaba. May mga hakbang sa likod ko. Lumiko ako. Si Diana iyon. Nasa kasuotan pa rin. Naka-full makeup pa rin. Nagalakad siya ng nakataas ang mga kamay sa likod, nakangiti. Ethan, anong swerte? Hindi ako inaasahang makikita ka dito bilang extra. Nagulat mo ako kanina umaga. Nagsisinok ako. Talaga, hindi kita nakita na tumalon. Ang funny mo. Ngumiti si Diana, nakakunot ang mga mata. Sa unang tingin, tunay na mukhang dalisay at matamis siya. Bago pa man, hindi pa tapos. Pero tingnan mong mabuti at nandyan na. May isang masusing plano sa likod ng mga mata na iyon. Napakahusay ng pagganap niya. Kung hindi ko nakita ang malamig at mapanirang tingin niya nang pumasok ako kaninang umaga, maaaring naniwala ako na magkaibigan lang siya. Hindi siya ganoon. Tumalikod ako. Ayokong masyadong tumingin sa kanya. May gusto ka bang sabihin? Nakatayo si Diana sa tabi ko, nag-aayos ang kanyang kasuotan at sinabing basta-basta, totoo lang, pinanood ko ang clip mo mula sa audition na What is an Actor kahapon. Talagang naka-alarma ito sa akin. Sabi ko na halos hindi ako nakikinig. Nakakatakot talaga. Talaga bang lahat ng iyon ay pag-arte lang? May duda ko. Siya ay iba talaga. May mga pagdududa ako. Ano ang ibig sabihin niya na talagang adik ako? Pumunta siya dito para lang makaintriga sa akin. Pinayagan kong magpahinga ang maliit na ngiti sa aking mukha. Sa totoo lang, sabi ko ng pantay. Nakita kita dito na nagulat ako kay Diana. Bakit? Alam mo ba tungkol sa produksyon na ito? Hindi. Sa tingin ko lang hindi sapat ang pag-arte mo para sa pangunahing babae sa palabas. Swerte ka talaga. Kailangan kong sabihin na may mga pagdududa ako kung paano mo nakuha ito. Biglang naging malamig ang mapagkawang-gawang mukha ni Diana. Kumunat ang kanyang kilay. Alam niya na ang ibig kong sabihin ay nakuha niya ang pangunahing role sa pamamagitan ng pagpapalapit sa direktor. Hindi na ito bago. Ganito ang nangyayari palagi sa industriya na ito. Ang iba ay gustong magpanggap na inosente habang nagsisinungaling naman. Si Diana ay ganito talaga ang klase. Ang inosenteng imahe na ipinapakita niya. Bakit ka pa magpapanatili ng malinis na imahe kung may itinatago ka naman talaga, maging mas matapang ka, mas maging totoo. Maaaring mas kawili-wili ka pa nga. Tumalikod ako at iniwasan si Diana at ang nakasara ang panga. Isa lang akong extra, 3 araw pa ng background work. Bahala na. Bumalik ako sa restaurant at hanapin ang assistant director. Mabilis na dumating ang bayad ko para sa araw na ito. Habang papalabas na ako, nilapitan niya ako, pinatong ang kamay sa balikat ko at ngumiti. Sabi ni Ethan, may ilang huling minutong pagbabago ang direktor sa mga eksena bukas. May mga dagdag siyang eksena para sa'yo. Mas maraming linya. Sabi mo kaya mong gawin ang lahat ng 8 malalaking putahe sa estado para sa handaan ng imperyo. Ang Manchuhan Imperial Feast. Tama ba yon? Tumango ako. Binababa niya ang boses niya habang nakangiti. May isang ulam sa state banquet na tinatawag na squirrel, mandarin fish. Alam mo na. Alam ko na. Maganda. Ito ang kailangan sa dagdag na eksena bukas. Sa tingin mo kaya mong gawin ito? Ang ulam na iyon ay nangangailangan ng oras para magawa ng maayos. Kailangan nating pag-usapan ng bayad. Walang problema. 1,500 para sa araw. Bayad sa guest actor. Sige. Ayos na tayo. Ha? Sige. Pero may kondisyon. Background actor man o hindi, kailangan mo pa ring maituloy ang mga linya. Nagdagdag ng 9 na linya para bukas. Walang problema, magaling. Gawin mo ang best mo bukas. Sa totoo lang, ang pakiramdam mo sa papel ng chef ay nagpapagulo sa akin kung actor ka ba o kusinero. Sige, umalis na sa bahay. 10:30 ng umaga bukas. Matindi. Kita tayo. Lumiko ako at dumaan sa kabilang side sa lilim. Nakikipag-usap si Diana sa direktor ng may sigla. Nabubuo ko ang mga piraso ng sinasabi niya. Talaga bang naniniwala kang nag-arte lang siya? Maraming tao sa online ang nagsasabing totoong withdrawal yon. Wala tayong alam tungkol sa kanyang background at binibigyan mo pa siya ng mas maraming eksena. Yung paraan niya pagsabi ng huling salita parang mahina at nakakaaliw, halos mapanukso, nakakadiri. Kung hindi pa siya nakipagtalik sa direktor na yon, kakainin ko na ang sarili kong ulo. Ang industriya na ito ay isang imbornal.
Walang sino man ang dumadaan dito ng walang bahid. Hindi rin ako nagsabing malinis ako. Kung hindi, hindi na sana ako nagsusubok pumasok. Umalis ako sa set nang hindi tumitingin pabalik, sumakay ng taxi, diretso sa bahay. Kinabukasan, alas 11 ng umaga, balik sa set ng restaurant. Handa na ako. Napatunayan na ang siyam na dagdag na linya, at sa pagkakataong ito, may nakalang anggulo ng kamera sa akin. Baka talaga mapunta ako sa screen. Ang ganitong pagkakataon para sa isang taong halos isang taon pa lang matapos sa paaralan at nagsusumikap bilang isang extra ay tunay na bihira, lalo na ngayong ang ulam natin ay squirrel mandarin fish, isang klasikong handaan ng estado. Sa kusina, ang master chef at ako ang humahawak sa clapper at sinasabi na simulan na. Nagsimula nang gumalaw ang sandok ko ngayong tanghalian. Puno ng ingay ang maliit na restaurant. Kami ng direktor, ang assistant director, si Diana at ako ay nakaupo sa iisang mesa. Ang centerpiece sa mesa, ang squirrel mandarin fish na malutong sa labas, malambot sa loob, kulay ng malalim na gintong orange, ang lasa ay matamis at maasim. Ang tekstura ay ban-ayed, ang amoy ay mayaman at malinamnam. Natutunaw ang isda sa dila, ang tokwa ay malambot at makinis. Ang sarsang nag-uugnay sa lahat at hindi ka mapipigilang kumain pa. Lahat sa mesa ay nawala sa sarili sa pagkain na ito. Kahit si Diana, na halos hindi maitago ang kanyang galit sa akin, ay isang kagat lang ng ulam na ito mula sa estado na handaan at halos maputol ang chopstick niya. Ito ay kamangha-mangha. Hindi pa ako nakakatikim ng ganito kailanman. Hindi pa nga sa isang hotel na may 5 bituin. Talagang hindi niya ito maintindihan. Ano ba siya? Isang aktor, isang adik, isang chef. Higit pa sa kasiyahan ang nararamdaman ng direktor sa aking pagganap. Sabi niya para daw akong tunay na chef na nagsasagawa ng kanyang araw-araw na buhay. At buong proseso ng pag-shoot walang kahit isang bakas ng pag-arte, natural at walang kahirap-hirap ang presensya. Ang mga linya ay hindi naiiba, sapat na convincing upang paniwalaan na nararapat akong naruroon sa likod ng tala na iyon. Siguro talaga siyang chef at nag-aral ng pelikula pagkatapos. Pagkatapos ng tanghalian, siya mismo ang pumunta para hanapin ako. Nakatayo tayo magkasama sa lilim. Ngumingiti siya ng mainit. Ethan, maging tapat ka sa akin. Nakatulong ka na bang magluto bilang isang chef? Walang paghuhusga. Sabihin mo lang ang totoo, hindi nito maaapektuhan ang posisyon mo dito. Talaga, hindi pa ako. Nagtrabaho ako bilang background actor mula nang mag-graduate, 1 taon ng paghahanap ng oportunidad. Walang oras para sa iba. Kailan ako nagluto ng profesional, talagang hindi ka pa nagagawa. Magaling talaga ang iyong mga kasanayan. At napaka-kumbinsing ng paraan ng iyong pagganap sa isang papel. Hindi ko maitatanggi ang pagkakaiba ng iyong tunay na sarili at ng iyong pagganap. Salamat, Direktor, sa papuri. Pagsasabi na maganda, maliit na bagay yan. Hindi iyon papuri. Sa totoo lang, mas magandang manatili ka sa mga ganitong papel. Isang chef, lagi kang magpapasikat. Salamat sa pasasalamat sa bayad ngayon. Sandali, Ethan, pakinggan mo muna ako. Isusulat natin muli magdamag, palalakasin natin ang iyong karakter, bibigyan ka ng ika-5 pangunahing lalaki. Ikaw ang magiging tagapangalaga ng pangunahing babaeng bida. Depende sa pag-unlad ng palabas ang oras ng iyong pagpapakita, pero kailangan mong manatili sa produksyon ng humigit kumulang 3 buwan. Kung magiging maayos, wala nang extra na trabaho sa likod. At huwag maliitin ang produksyong ito, may malaking studio na sumusuporta dito. Pagkatapos ng tapos, gagawa ako ng proyektong nakatuon sa isang chef para sa'yo. Interesado ka? Pasensya na, Direktor. Hindi ako interesado. Ayusin na lang ang bayad ngayon, pakiusap. Tinitigan ako ng direktor, tunay na naguguluhan. Nasa harap niya ang ganitong klaseng pagkakataon. At sabi niya hindi siya interesado, may iba pang background actor. Kung isang direktor ang nag-alok na buuin ng isang buong proyekto para sa kanila, nakaluhod na sana sila sa tuwa. At ang lalaking ito ay iniisip lang ang bayad ngayon. Nabibiti ng direktor. Tumingin siya ng matagal bago siya nakapagsalita. Ethan, sigurado kang hindi ka interesado, sigurado akong tumango ako. Walang pag-aatubili. Nagbibiro ka ba? Sa 1 buwan, magsisimula na ang live stage ng isang aktor. Sino man ang may interes na gumanap bilang ika-5 pangunahing lalaki sa isang mababang budget na produksyon tulad nito, at nakikipagsin sa isang hindi kahanga-hangang pangunahing aktres, bumababa ang ekspresyon ng direktor. Tumingin siya sa akin sandali, pagkatapos ay humarap at umalis. Tumingin ako sa aking ulo. Hindi naman talaga isang magandang klase, pero hindi ako nag-aalala tungkol dito. Nakumpirma na ang kontrata. Kailangan niyang magbayad. Hindi ako nag-aalala. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Philip. Diretsong lumapit siya sa akin at binaba ang boses niya. Binababa mo ang direktor. Ngumingiti ako. Inaasahan ko nang sasagutin niya ako o gagamitin ng pang-iinsulto tulad ng direktor. Sa halip, ganap niyang pinapahanga ako. Ngumiti siya ng tahimik. Maganda. Mas maganda na hindi mo ginawa. Ethan, naniniwala ako sa'yo. Masyadong maliit ang lugar na ito para sa meron ka. Heto, idagdag mo ako. Magbabantay ako ng mas maganda pang oportunidad. Narito ang bayad mo ngayon. 1,500. At narito pa ang 800 dagdag para sa pagluluto sa tanghalian. Ituring mo na lang na tip. Matulog ka na ngayon. Kinuha ko ang pera at sa wakas napangiti ako. Salamat, Philip. Si Philip, isang taos-pusong tao. Binabati niya ang aking braso. Isang araw pa bukas. Tapusin natin ito. Ano man ang gawin ng direktor, nakakontrata tayo. Huwag mag-alala. Alam ko ang aking mga obligasyon.
Mabuti. At bukas, magluluto na naman ng mga eksena. May pagkakataon ka bang makagawa ng tamang kung pao chicken? Ito ang paborito ko. Tapos na. Pero may dagdag na bayad yan. Ha, nasa isip ang pera. Ayos ka lang ba? Sobrang bayad. Walang problema. Sige, game na tayo. Tumatawa si Philip na malinaw na masaya. Hindi ko na ito palalawigan. Iyayakap ko ang kanyang kamay at aalis na. 2,300 para sa araw. Hindi masama. Pagkatapos ng huling shoot bukas, makakapagpahinga na ako ng isang araw. Ikatlong araw, katulad ng dati. Isang shoot sa tanghali, tiyak na. Eksaktong tulad ng sinabi ni Philip, may attitude ang batang direktor. Isang buong umaga ng malamig na katahimikan. Mga biglaang pagputok sa set, sobrang taas ng ugali ko. Tumingin ako sa aking ulo, magkasing ugat ang mga ibon. Pareho nilang mataas ang emosyonal na intelihensya sina siya at Diana. O wala nga. Hindi nakapagtataka na nakalakad siya ng diretso sa likod na pinto. 2 taong magkasama sa isang kama ay nagsasabi ng lahat tungkol sa kung sino sila pareho. Nananatili akong matatag, walang kahit anong distraction. Pareho pa rin ang mga eksena ko tulad ng dati, natural. Buong utos, kahit ang direktor ay naghahanap ng mali, siya pa rin ang tunay na master chef. Isang kuha lang ang kailangan. Perpekto sa bawat pagkakataon, walang masyadong pwedeng sumbatan. Sa huli, wala nang magagawa ang direktor kundi Sir On si Diana dahil palpak siya sa bawat kuha. Sayang ang lahat ng oras na nasayang sa kanya, kaya pinayagan ko si Diana na magpakatanga buong umaga. Umiiyak siya ng hindi bababa sa 7 o 8 beses. Pag alas 12 ng tanghali, hindi na ako nagtatagal para sa tanghalian. Inilalagay ko ang aking 1,500 araw-araw na sahod pati na rin ang 1,000 na personal na iniaalok ni Philip para sa kung pao chicken. At sa sandaling hawak ko na ang pera, aalis na ako. Natapos ni Philip ang buong ulam na kung pao chicken mag-isa. Sobrang hiya ng direktor na hawakan ito. Sobrang hiya rin ni Diana na hawakan ito. Parehong nahihiya kumain, walang sino man ang may lakas ng loob na lumapit dito. Sa bawat kagat, palakas ng palakas ang pagdila ni Philip. Ang ulam ay sobrang ganda. Binigyan ko ang sarili ko ng 3 araw na pahinga. Sa maliit na grupo ni Philip, nakatulong ang kakayahan ng sistema na kumita ng 4,750 sa loob lang ng 3 araw. Isang bagay na hindi ko pa nagagawa noon kaya binibigay ko sa sarili ko ang karapat-dapat. Masarap na pagkain. Masayang buhay. Kumuha ako ng sariwang seafood at pumasok agad sa full chef mode pag uwi ko. Sa maliit kong 30 metro kwadrado, nagluluto ako na parang isang 5-star na kusina. Purong kasiyahan. Kumakain ako na parang hari. Samantala, malaking bahagi ng oras ko ay ginugugol sa pag-aaral ng sistema. Sinusubukan kong samantalahin ang butas sa sistema. Tulad ng pagtatalaga sa sarili ko ng isang papel at pagtatangkang gampanan nito mag-isa, o kaya'y paggaya sa isang karakter sa pamamagitan ng cosplay. Wala sa mga ito ang epektibo. Nakaandado ang sistema na nakatutok lamang sa propesyon ng pag-arte. Ibig sabihin, kailangan kong dumaan sa mga lehitimong oportunidad sa pag-arte upang ito ay matrigger. Wala nang pagpipilian. Muling maging isang maliit na bahagi lang. Ito ang pinakamabilis na paraan. Isa pa, ang live broadcast ng variety show isang buwan pagkatapos ay magandang channel. Lalong tumataas ang aking pananabik. Sa ika-4 na araw ng aking pahinga, nagpa siya akong lumabas at maghanap muli ng trabaho. Ngunit maagang umaga noon tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Inilalapag ko ang telepono at mula sa kabilang dulo ay isang matandang boses. Bahagyang pamilyar. Dumadaan sa aking tainga. Hello, ito ba si Ethan? Oo, sino po ito? Si J.O. Master J.O. Sabi ko nang may mainit na pakiramdam. Bigla akong napaisip. Si J.O. Ang pinakamatandang hurado sa panel ng audition para sa mga aktor. Ang huling taong inaasahan kong tatawag sa akin ng personal. Kung tungkol sa mga round ng kompetisyon, nakikinig ako ng mabuti. Ang mainit na tawa ni Master J.O. ay naririnig sa linya. Ethan, nakaabala ka na ba? Handa ka na ba sa mga laban sa susunod na buwan? Inaalok ko lang ang sarili ko, Master J.O. para sa kompetisyon. Gusto ko lang ibigay ang lahat ng kaya ko, walang pagsisisi. Isa pa rin akong bagong dagdag pagkatapos lahat, walang pressure. Walang dalang pasanin, maganda, malusog na pag-iisip. Gusto ko iyon, Ethan. Alam mo ba kung ano ang ginawa ko bago ako nagretiro? Wala akong ideya. Isa akong propesor sa Jinhua Film Academy, kaya nang makita ko ang iyong profile sa audition, nakaramdam ako ng agad na koneksyon. Nakatama ito at lahat ay nagkakatugma. Hindi nakapagtataka na halatang halata ang kanyang pagkadismaya nang malaman niyang ginamit ni Zachary ang koneksyon niya para makapasok. Nagpakita siya ng pag-aalala at sinabihan ako na manatiling kalmado. Para sa akin, siya ay halos isang grandmaster sa larangang ito. NGE ako, kaya nasa Jinhua ka rin, Master J.O. Talagang kailangan kitang pasalamatan sa suporta mo sa audition. Huwag nang banggitin, ikaw mismo ang nagkamit niyan. Yung palabas sa atek. Sa totoo lang, sa buong buhay ko, ni minsan hindi ako nakakita ng mas convincing na pagganap kaysa sa ginawa mo. Sobrang bait mo, Master J.O. Sinubukan ko lang i-hypnotize ang sarili ko para magawa yon. Pinilit kong paniwalaan na ako ang karakter. Sadyang nagkakamali lang talaga ako. Ha? Nagkamali ka man, nagawa mo pa rin. Ethan, tinawagan kita kasi may gusto akong itanong sa'yo.
May kumikilos sa loob ko, may darating. Maganda man o masama, hindi ko masasabi. Sige na, Guru J.O. Narito ang bagay. Isang dating estudyante ko ang pumasok sa pagdirek. Kasalukuyan niyang kinukunan ng isang urban romance drama, bagong solte sa larangan. Hindi pa masyadong kilala pero mabuting tao siya. Magaling sa tingin ko. Kailangan ng produksyon niya ng isang pangunahing artista na maaaring magtrabaho ng 15 hanggang 20 araw sa set. Pero may limitadong budget siya at wala siyang pangalan na makakatulong para makahikayat ng tamang talento. Tinawagan niya ako humihingi ng pabor. May isang handang magtrabaho ng mas mura. At naisip kita, natatakot ako. Isang saglit ng pagkalito, Mr. J.O. Isa lang akong karaniwang extra. Anong silbi ko? Malayo ako sa pagiging pangunahing artista. Tanungin kita muna, Ethan. Kailangan ng estudyante ko ng isang gaganap na kontrabida. Isang spoiled na mayamang bata. Hindi ito isang malaking papel sa oras ng pagpapakita. Pero isang uri talaga. Ang uri na ito. Pamilya na nagkakahalaga ng higit sa 10 bilyon. Buong pakete. Mapagmataas, mapang-api, maingay at walang hiya. Akala mong kaya mong makipagtulungan dyan, sa sandaling marinig ko yon, may isang bagay na sumisindi sa loob ko. Sana all, mayabang na mayamang bata, isang pamilya na nagkakahalaga ng higit sa 10 bilyon. Ngayon, yun ang bagay na kaya kong pagtrabahuan. Kapag nagawa ko na, sasali na talaga ako sa buhay na iyon. Tumataas ang tibok ng puso ko, kailangan kong subukan ito. Ginoo J.O. Kung magtitiwala ka sa akin, magiging tapat ako sa iyo, yung archetype na binibigay mo. Yung typical na spoiled rich kid, talagang pinag-aralan ko na ito. At may tunay akong pakiramdam para dito. Ha! Ang galing. Sinasabi ko ito, Ethan. Nakikita ko ang tunay na talento sa'yo. Kailangan mo pa ng mas maraming oras at tamang produksyon. Sumama ka na. Dalhin ko na ang sarili ko. Salamat, Ginoo J.O. Pinahahalagahan ko ito, walang anuman. Pero Ethan, kailangan kong maging tapat. Sa budget na meron, malamang bayaran ka lang sa minor featured rate, hindi sa major. Kaya mo bang tanggapin yon? Ayos lang sa akin. Isa pa rin akong extra, mas mataas na bayad sa minor featured rate ay higit pa sa inaasahan ko. Perfect, yan ang gusto ko. Diretso sa punto. Kung libre ka ngayon, samahan mo ako sa set. Makipagkita sa aking estudyante at mag-screen test. Kung mag-click, pipirma agad tayo. Sige, umalis na ako ngayon, Ginoo J.O. Mabuti. Maghihintay ako sa ibaba sa Far East Tower. Papunta na ako. Maghihintay tayo sa kabilang linya. Nasa tuktok ako ng mundo. May darating na bagong papel at isang spoiled na mayamang bata na may higit sa 10 bilyong pamilya ang yaman. Ito ba ang aking tiket palabas sa kahirapan, ang bayad? Sa totoo lang, iyon ang pinakamaliit na alalahanin ko. Ang mga minor na pangunahing papel ay kumikita ng 300 hanggang 500 bawat araw. Ang mga pangunahing papel ay nagkakahalaga mula 1,500 hanggang 3,000. Totoo ang agwat. Ang hinihiling ni Master J.O. ay kunin ko ang malaking papel na may maliit na bayad at magiging mabigat ang trabaho. Walang duda. Ang sino mang karaniwang pangunahing artista ay tatanggihan ng alok na ito. Hindi ito sulit ayon sa karaniwang pamantayan. Pero hindi naman talaga ako isang pangunahing artista sa simula pa lang. Sa totoo lang, ito na mismo ang isang hakbang pataas para sa akin. Tungkol naman sa papel mismo, sa totoo lang, ito ay isang pagkakataon lang para paigtingin ang aking kasanayan. Lalo na ngayon na meron na akong sistema. Kapag nakuha ko na ang papel na ito ng spoiled rich kid, magiging totoo na ang fiction. At maaari akong maging mayaman agad-agad mula sa pagiging broke. Diretso sa mabilis na daan. Diretso sa tuktok. Far East Tower. Isang pangunahing gusali ng opisina na may grade A. Ang dalawang pinakamataas nitong palapag ay inupahan bilang isang live set para sa urban romance drama. Karamihan sa mga eksena ay nagaganap dito mismo sa gusali na kinukunan ng mga romantikong ugnayan ng mga empleyado. Hindi mura ang upa sa lugar na ito. Nakatayo ako sa labas ng lugar ng shooting, pinagmamasdan ng eksena. Malaki ang grupo. Mas marami kaysa sa maliit na koponan ni Philip. Ang direktor ay si Zach. Dating siya ay isang aktor. Ginugol niya ang mga taon dito nang hindi kailanman nagtagumpay kaya lumipat siya sa pagdirek. Siya ay estudyante ni Master J.O. At hindi rin siya kawalan ng koneksyon. Ang urban drama na ito ang kanyang debut na pelikula. Humigit kumulang 30 milyon ang inilaan. Isang totoong sugal. Ang pangunahing lalaki ay isang nakatakdang bituin na nagngangalang Rex. Isang pangalang maaaring hindi pamilyar. Pero dala niya ang isang napakatiyak na label. Ang umaatungal na aso. Minsan siyang naging kilalang pangalan sa buong bansa dahil sa papel na iyon. Ngunit maliban sa isang karakter na iyon, nawala siya sa limelight. Minsan siyang nanalo ng parangal bilang pinakamahusay na aktor para sa isang period drama. Ngunit sa mga nakaraang taon, nagbago ang industriya. Lahat ay nakatuon sa mga bagong mukha at kay Rex. Hindi kailanman nagsumikap na habulin ang publicity. Hindi kailanman sumali sa mga variety show. O kaya't unti-unting nawala ang kanyang presensya sa mata ng publiko. Hanggang sa naubusan siya ng trabaho. Nakakalungkot talaga. Sa kabilang banda, ang pangunahing babae ay isang baguhan. Isang estudyante sa Film Academy tulad ko, ang pangalan niya ay Stella. Siya ang pinakamagandang estudyante sa klase ng 2023 sa Jinhua Film Academy. Hindi pa tapos mag-aral.
Mukhang parehong naipasok sina Rex at Stella sa pamamagitan ng koneksyon ni Master J.O. Ipinapakita nito ang kanyang kakayahan. Pagkatapos ng mga 15 minuto, sa wakas ay lumabas si Master J.O. Kasama si Direktor Zack. Ethan, halika dito, Maestro J.O. Ay kumakaway sa akin. Darating na, Maestro J.O. Tumalikod ako at mabilis na lumapit. Nakaharap ko si Direktor Zack sa kauna-unahang pagkakataon. Unang impresyon. Payat, nakakaps at puno ng balbas sa mukha. Wala nang natira sa batang aktor na maaari sanang siya noon. Tulad ng karamihan sa mga direktor, maingat na balbas at casual na damit, mapunggay na ekspresyon. Kasama na sa trabaho, malamang narinig na niya ang lahat tungkol sa akin mula kay Ginoo J.O. Kahit gaano pa man ako ay promote ni Ginoo J.O. Isa pa rin akong extra, ang pinakamababa sa mga mababa. Sa karapatan, dapat ako ang pumasok para makipagkita sa kanya. Ang paglabas niya ay nagsasabi na hindi siya natuwa sa lahat ng ito. Si Master J.O. ay puno ng init. Hinayla niya ako papunta at nagsabi ng nakangiti. Ethan, si Zack ang direktor. Zack, si Ethan ito, yung sinabi ko sa'yo. Ikinagagalak kong makilala ka, Direktor Zack. Ako ang unang kumakawag. Kumusta? Nanatili ang walang emosyon na mukha ni Direktor Zack. Binilisan niya ang haplos sa kamay ko nang walang gaanong pakialam bago ito tinanggal. Pinangga ko ka ni Master J.O. Kaya magpapascreen test tayo. Kung may talento ka, pasok ka. Kung hindi, huwag mo siyang sisihin. Hindi ko iisipin yon. Ngumingiti ako ng tahimik. Hindi na nagsalita pa si Direktor Zack. Lumiko siya at tumawag. Xiao, dito ka na. Darating na ako. Isang babae ang mabilis na lumabas. Malinaw na ang assistant. Basa ang noo sa pawis mula sa pagtakbo. Direktor Zack ay kumakaway ng hindi nakaturo. Dalhin mo itong lalaking ito. Anong pangalan niya ulit? Ethan. Tama. Dalhin si Ethan para magbihis. May screen test mamaya. Ipasa siya sa mga eksena ni Dominic. Mabilis na lumapit si Xiao sa akin na may magalang na ngiti. Kumusta po, Ginoo Ethan? Dito po sa kanan. Salamat po. Ngingitian ko ng magalang at susunod na. Pagpasok namin, tumingin si Direktor Zack kay Master J.O. At tumango ng hindi. Master J.O. Masyado pa siyang bata. Wala siyang bahid ng kayabangan. Para siyang nagbibilang ng pera. Bigyan mo lang siya ng pagkakataon. Nakita mo ang footage ng audition. Sino man kayang tumira sa isang atet ng ganito ka-convincing? Naniniwala ako na mayroon siyang kakayahan. Maestro J.O. Alam mo kung paano gumagana ang industriya na ito. Alam mo kung ilan sa mga tao dito ang tunay na gumagamit. Alam mo ang mga numero. Talagang iniisip mong nag-arte lang siya. Ha? Zack, sinabi ko na sa iyo noon. Walang investigasyon. Walang karapatang magsalita. Huwag basta-basta mag-label ng tao. Subukan mo muna siya. Hindi ka ba nagtitiwala sa aking mata? Tahimik lang si Direktor Zack, ibinibigay ni Master J.O. Ang isang tapik sa balikat niya habang nakangiti at nagtuturo sa pasukan. Pumasok silang dalawa. Sa kwarto ng make-up, pinupunasan ng stylist ang kislap sa mukha ko at naglalagay ng banayad na make-up. Pagkatapos, ang kasuotan. Isang makulay na pink na suit, plaid na pantalon, at pares ng designer na leather shoes. May piache sa palso. Isa itong peke, syempre. Isang gintong kwintas sa leeg, nakabukas ng bahagya ang kamiseta para ipakita ang bahagyang bahagi ng dibdib. 20 minuto ang lumipas, tapos na ang itsura. Nakatingin ako sa sarili sa salamin, nakakunot ang noo ng malalim. Ano ba itong itsura na ito? Dapat ito ay isang mayabang at spoiled na mayamang bata. Isa itong clown. Isang tunay na nakakatakot na mayamang kontrabida. Isipin si Tyrant Song mula sa nobody. Kapag gusto mong ipakita sa isang tao na hindi matitinag at mayaman, hindi mo kailangan ng kasuotan para magsalita. Ang kailangan lang ay isang kilos, isang paraan ng pagpapakita ng sarili at nagsasabi ng lahat. Ang bagay na iyon ay kabaliwan, ganap na walang pakundangang kapusukan. Pero suot ito, hindi ko mapipigilang tumango ng tumango. Siya ay napapailing at nakayuko ng naguguluhan. Ginoo Ethan, ano ang ibig sabihin ng pagtutukod ng ulo? Ayaw mo ba sa suot? Hindi lang ito pangit, ang sama-sama pa nito. Tumingin ako kay Xiao. Pwede ba akong mag-ayos ng sarili kong itsura? Kung tanungin ni Direktor Zack, bahala na ako. Humihikbi si Xiao at ngumiti ng walang magawa. Diretso akong pumasok sa kwarto ng kasuotan at nagsimulang mag-ayos. Pagkatapos kong matapos, dumating na si Direktor Zack at si Master J.O. Lumabas ako na suot ang isang mas simple, asul na suit, puting kamiseta, at isang pulang dasa. Pinatuyo ko ang sarili kong buhok para magmukhang pagod at magulo. Agad na nagalit si Direktor Zack. Hindi ko ba sinabi kay Xiao na isuot niya ang damit ni Dominic? Ano ito? Pumuti ang mukha ni Xiao. Pumasok ako bago siya makapagsalita. Direktor Zack, binago ko na ito mismo. Sa totoo lang, hindi naman talaga nakikita na mayabang na mayamang bata ang orihinal na kasuotan. Mukhang isang clown ito. Lalong lumalalim ang madilim na ekspresyon ni Director Zack. Ikaw na extra na nagsasabing biro lang ang disenyo ko ng kontrabida, mataas ang tingin mo sa sarili mo. Hindi masaya si Director Zack. Gusto niyang humanap si Master J.O. ng isang tunay na pangunahing artista. Ang papel ng spoiled rich kid ay hindi masyadong maraming eksena pero nagdadala ito ng matinding dramatikong tunggalian. Ito ay parang isang mini na kasukdulan ng buong serye at sa tulong ni Master J.O. sa paggawa nito, maaaring mapag-usapan ang rate. Sa ideal na sitwasyon, magdala ng isang pangunahing artista sa katamtamang o maliit na bayad bilang pabor.
Ang nakuha niya ay isang taong nasa maliit na bayad na pangunahing artista, pero ang dumating ay isang plain extra lang talaga. Ang nakakatawa. Oo, nagpasikat si Ethan sa audition. Isang nakakagulat na pagganap na umabot pa sa pagtawag ng pulis at kalaunan ay napatunayang pagpapanggap lang. Pero gaano nga ba kay Toto yun? Sa ibang larangan siguro. Pero sa industriya ng libangan, alam ng lahat kung ano ang nangyayari. Laging may mga mata na nakabantay na handang magulat kaya sino ang makapagsasabi na si Ethan ay ganap na walang bahid. Paano kung naglalaro lang siya ng sarili niya at ngayon ay pinapasok siya ni Master J.O. sa maliit na bayad, karapat-dapat nga ba siya noon? Direktor Zack ay hindi masaya tungkol sa lahat ng ito. Pakiramdam niya na parang nagpadala lang si Master J.O. ng isang walang kwenta. Nakikita ang suot kong pinili, nais niyang magsalita ng mapanira pero para kay Master J.O., pinipigilan niya ang sarili niya. Sa pinakakaunti, kailangan niyang gawin ang mga hakbang. Kaya't dinala ako ni Direktor Zack sa isang malapit na sopa. Tatlo kaming umupo at sinimulan niyang ipaliwanag sa akin ang eksena para sa screen test. Nagsugo siya ng tao para kunin ang pangunahing babae na makikipag-usap sa akin. Sa drama ni Direktor Zack, ang spoiled rich kid ay si Dominic. Ang kayamanan ng kanyang pamilya ay umaabot sa bilyong-bilyong dolyar. Si Dominic ay tipikal na playboy. Sobrang kapalaluan na naniniwalang kayang bilhin ang kahit ano at kahit sino. Sa kwento siya ang kontrabida na nang-aabuso sa pangunahing babae habang sila ni Rex ay nagsisimula ng isang romansa na nagbubuklod sa pagitan ng edad. Si Rex ay isang 40 taong gulang na lalaki. Si Stella ay isang bagong graduate ng kolehiyo na nagtatrabaho sa isang opisina. Isang pagkakataon na nagkita si Rex at ang kanyang driver ng taxi ang nagsimula ng lahat. Ang karaniwang forma. Ang screen test ngayon ay ang eksena kung saan nilalapitan ni Dominic ang pangunahing babae sa labas ng kanyang opisina. Ang papel ay nangangailangan kay Dominic na ipakita ang dalisay na walang pakialam na kay abangan. Kailangan siyang mawalan ng kontrol. Ilang minuto ang lumipas, tumingin si Direktor Zack sa akin ng walang ekspresyon. Iyan na ang eksena. Nakatuklas ang sistema na ang target na papel ay spoiled rich kid. Binabati kita host, malapit ka nang maging isang tunay na spoiled rich kid. Binabati kita host, bago maghating gabi ngayong gabi ay darating ang iyong mga magulang sa isang kayamanan na higit sa 10 bilyon. Natatakot ako, halos huminto ang dibdib ko. Grabe, totoo na talaga. Nagiging spoiled rich kid na ako. Sandali, ang 10 bilyong yaman ay mapupunta sa nanay at tatay, hindi sa akin. Ha, halos nakakatawa na. Sobrang literal ng sistema sa lahat kaya tunay na spoiled rich kid na ako ngayon. Pero kung aalis ako sa papel na ito, mawawala rin kaya ang yaman? Malamang hindi. Sa kahit anong kaso, hindi ako magpapalit hanggang alas 12 ng gabi. Hayaan mong mauna munang masecure ng nanay at tatay ang yaman na iyon. Tuwang-tuwa akong malaman kung paano gagawin ng sistema na mapunta ng natural sa aking mga magulang ang 10 bilyong yaman at sa totoo lang, maganda ang magiging resulta nito. Mula nang dumating ako sa mundong ito, naramdaman ko ulit ang tunay na pagmamahal ng magulang, taos puso, malalim, at mainit. Ang ama sa buhay na ito ay isang tapat na karpintero. Nakuha niya ang hanap buhay, gumagawa ng mga kasangkapan para sa baryo at kumikita ng sapat para makaraos. Ang nanay ay nagtatrabaho sa tindahan ng butil at langis, maliit lang ang sahod, walang iba pa. Sila ang nagpalaki sa akin, nagpaaral, nagpasok sa akin sa universidad, nagsakripisyo para sa akin. Kaya pagkatapos ng graduation, umupa ako ng pinakalumang at pinakamurang isang kwartong apartment sa labas ng bayan para makatipid dahil wala talaga akong ibang magagawa. Pero bukod sa kahirapan, malalim ang ugnayan ko sa mga magulang sa buhay na ito lalo na kay nanay. Marahil may kaugnayan ito sa katotohanang mayroon na akong mga alaala kahit nasa sinapupunan pa lang ako, mula sa pagbubuntis hanggang sa kabataan at hanggang ngayon. Palagi kong naaalala ng malinaw ang kakaibang pagmamahal na ibinigay niya sa akin. Mainit na higit pa sa salita, kaya maganda ang kinalabasan na ito. Ang yaman ng isang spoiled na mayamang bata ay pag-aari ng mga magulang. Siyempre, oo. Sa kabila ko, napapansin ni Direktor Zack na nagbago ang aking ekspresyon. Malamang iniisip niya na natatakot na ako. Kaya't walang pag-aatubili niyang sinasabi na kung sa tingin mo hindi mo kaya, ayos lang. Pwede kitang bigyan ng karagdagang papel. Manood ka at matuto. Hindi na ito masasayang ang rekomendasyon ni Ginoo J.O. Bumawi ako at nang tumingin ako kay Direktor Zack, nagbago na ang aking mga mata. Malupit. Mapang-ipang. Pinayuko ko ang isang sulok ng aking bibig. Sinabi bang hindi ko kaya? Boses na walang emosyon, puno ng paghihimagsik. Walang ekspresyon sa mukha ko. Hindi kailangan ng pilit na ekspresyon. Ang tanging kailangan ay ang mga mata. Nakapasok na ako sa balat ng pasaway ng mayamang bata at tirano na kanta mula sa walang nakasusunog sa likod ng isipan ko. Siyempre, magiging nakakatakot ang mga mata ko. Naramdaman ni Direktor Zack ito. Isang kuryente na diretso sa kanyang dibdib. Ano yun? Nagulat ako. Bigla na lang nakatayo lang ang batang ito. Sa susunod na segundo, nakatitig na siya sa akin ng ganito. Nakikipag-usap sa akin ng ganon. Hindi ako handa para doon. Nasa karakter na ba siya agad, tinatanggap na niya agad. Ganito kabilis, ang sama ng pakiramdam na iyon. Sa totoo lang, parang kumakalat ito sa ilalim ng iyong balat. Oo, ganito nga. Nararamdaman ni Direktor Zack ang paghila. Lumiko siya at tinawag, Stella. Paparating na. Darating na. Isang boses ng babae ang naririnig mula sa labas. Nagtatakbo siya ng bahagyang hingal na hingal. Pagpasok niya, agad siyang humihingi ng paumanhin. Pasensya na, Direktor, sandali lang akong lumabas. Ah, Master J.O.
Nandito ka rin, ha? Bakit ka naglalaro ng ganyan ang itsura? Ngumingiti si Master J.O. Nang mainit kay Stella. Ang batang nasa harap niya, maliwanag at maganda, ang pinakamagandang babae sa klase ng 2023 ni Jinghua. Bata pa rin student. Puno pa rin ng potensyal. May pakiramdam si Master J.O. tungkol sa kanya, na ang batang ito ay aabante ng malayo, kaya tinulungan niya siyang makapasok noong 2nd taon niya sa kolehiyo. Ipinadala siya sa isang tunay na produksyon para makakuha ng karanasan. Si Stella ay apo ng isang matandang kaibigan ni Master J.O. Isang koneksyon, oo. Pero taos-pusong masaya si Master J.O. Natulungan siya. Direktor Zack agad na napansin si Stella at itinuro ako. Kasama niya si Stella sa eksena. Tumingin si Stella sa akin habang nilalapitan siya ni Dominic sa labas ng gusali. Tumingin ako pabalik. Pero may something sa tingin ko na nagpaparamdam sa kanya ng hindi komportable. Nakaramdam siya ng kilabot. Sanay na siya sa paraan ng pagtitig sa kanya ng mga lalaki, maganda sa kalikasan. Palagi siyang nakakaakit ng pansin. At sa bawat mata ng lalaki na kanyang nasal ayan, palaging may pagnanasa. Isang pag-aari, yung klase na meron sa pagitan ng lalaki at babae. Palagi niyang nalalaman, pero iba ito. Ang paraan ng pagtitig niya sa kanya ay iba ang pakiramdam. Parang isang bagay siya. Isang laruan. Ganito ba siya sa kanya, hindi nag-aksaya ng oras si Direktor Zack. Pagkatapos ng mabilis na pagpapakilala, lumingon siya kay Stella. Dito at ngayon, simulan na natin. Patakbuhin ang eksena kung saan nakulong kayo sa labas ng gusali kasama si Ethan. May problema ba? Wala. Wala namang problema. Pinipilit ni Stella na sabihin ng mga salita. Nagsisinungaling siya. May mga problema. Sobrang bigla nito. Estudyante pa siya. Hindi pa nga tapos ang kanyang coursework sa teorya ng pagganap. Nandito siya dahil sa tunay na talento at dahil na rin sa pagtulak ni Master J.O. Ngunit nagsalita na ang direktor. Sa presensya ni Master J.O. na nanunood, itinutulak niya ang kanyang sarili. Naglaho ang mga tao sa sahig. Isang grupo ng mga nanunood ang nagtipon sa mga gilid. Director Zack at Master J.O. ay umupo sa malayo at nanunood sa monitor. Nagsisimula ang unang eksena. Lumabas si Stella mula sa gusali ng opisina at nagpapack up na para sa araw. Halos ilang hakbang pa lang siya ng isang malakas na boses na may kayabangan ang umalingaw-ngaw sa hangin. Surprise! Ha 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 ha. Nagulat si Stella at kusang napatras, hawak ang kanyang bag sa dibdib. Naguguluhan siyang tumitig sa akin. Dominic, ikaw, anong ginagawa mo dito? Hinatid kita. Dahan-dahan akong lumalakad papunta sa kanya, walang palakasan. Isang tahimik na paghamak lang. Bahagya lang na umangat ang sulok ng aking bibig. Hindi na yun gaanong, pero dumating ang tunay na sandali. Ang aking paglakad ang nagsasalita, maluwag at nakabukas ang mga braso. Dahan-dahang umiindayog ang mga balikat mula kanan hanggang kaliwa, isa taas, isa pababa. Sinasalamin ng kilos na ito ang hilaw at di mapigil ang kayabangan. Sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Sa likod ng monitor, ngumingiti si Ginoong J.O. At itinuro ako, tingnan mo kung paano siya maglakad. Parang nasa libro, yung kayabangan na yan ay hindi nagmumula sa kasuotan. Nanggagaling ito sa mga buto. Zack, alam mo ang teorya mo. Pero palaging kulang ang pagkaintindi mo sa pag-arte. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ka naging matagumpay na artista. Minsan, hindi lang basta natutunan ng pagganap, naiintindihan ko. Ang pinagmula ni Ethan. Alam mo ba, walang-wala sa pera. Ang ama ay isang karpintero. May trabaho, kumikita ang pera. Walang trabaho, walang pera. Nagtatrabaho si nanay sa tindahan ng butil at langis. Sa ganitong background, natural lang bang magdala siya ng aura ng spoiled na mayamang bata? Hindi talaga. At gayon pa man, yung lakad na yon, yung kayabangan na yon. Alam mo ba kung saan ang galing yon? Nalaman niya na minsan mas nananalo ang talino kaysa sa sipag. Tunay na talento ang pag-arte. Tahimik lang si Direktor Zack. Sobrang excited siya na panoorin ang susunod na mangyayari. Eksena 2. Sinisilip ko si Stella. Isang kamay ang dumampi sa gilid ng kanyang buhok at dahan-daang bumaba. Iniiwasan ako, isang tahimik na tanong. Ngunit naririnig ni Stella ang yelong nito. Ang banta na nakabaon sa ilalim. Hindi na kailangan ng malalaking kilos. Ito lang, na para bang mahinahon, ay sapat na upang magdulot ng malalim at nakakatakot na pangamba kay Stella. Hindi ito uri ng pagtanggap na para sa pag-arte. Ramdam niya itong totoo, lalo na ang titig ko sa mata, nakatingin ng mapanukso sa ibabaw, ngunit sa ilalim ay ganap na malamig. Tinuturing siya na parang isang bagay. Mula sa mukha niya, pababa sa leeg, at pababa pa. Diyos ko, talagang nilalabag siya nito, nakanganga na nakatingin ng walang hiya sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, isang alon ng hiya ang bumalat sa kanya, ang init ay pumuno sa kanyang mukha. Matinding itinulak niya ako pabalik na may malakas na sigaw. Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin. Sa likod ng monitor, lumiwanag ang mukha ni Gio. Patuloy siyang nagtuturo sa screen. Nakikita mo yon, hindi pa nga siya kasama sa eksena, at hinayla lang ni Ethan siya papunta doon. Instinct ang reaksyon na yon. Ganyan lang siya kumilos kapag tunay niyang naramdaman na siya ay nilabag. Ibig sabihin, pinaramdam niya ito sa kanya. Pinaramdam ni Ethan sa kanya na totoo ang lahat. Ngumisi si Direktor Zack at lumingon. Master Gio, may posibilidad bang ginagamit niya talaga siya? Zack, tanong ba yon na dapat itanong ng isang direktor? Pasensya na.
Alam ni Direktor Zack na nagkamali siya sa salita. Humihingalgo siya ng hindi komportable, nag-iisip lang ng malakas. Tahimik na huminga si Master Gio. Kilala niya si Zack ng husto, magaling at malikhain. Pero bilang isang aktor, hindi niya kailanman natagpuan ang mas malalim na pag-unawa. Bilang isang direktor, gayunpaman, natagpuan ng parehong pagnanais na iyon ang kanyang paraan. Naniniwala si Master Gio sa kanya, ngunit si Direktor Zack ay dala-dala rin ng bawat kapintasan na kaakibat ng tungkulin, kabilang na ang mga hindi nasusulat na patakaran. At sa ngayon, tila nakatutok na si Zack kay Stella, yung paraan ng kanyang pagprotekta sa kanya lampas na sa ilang hangganan. Wala nang masasabi tungkol sa mga ganitong bagay, hindi si Master Gio ang kanyang ama. Ang magagawa lang niya ay tumingin palayo, umaasang magiging maayos ang lahat pero kung magtatagumpay ito o hindi ay iba na. Kaya't hindi na nagsalita si Ginoo Gio. Bumaling silang dalawa pabalik sa monitor. Sa ikatlong eksena, niyakap ko ang palso ni Stella. Sumigaw siya at sinubukang kumawala, tumataas ang tensyon sa silid. Karaniwan, kapag nakikita ang isang lalaki na ginagampanan ng isang babae ng ganito, may lalaking pipigil. Sa halip, pumikit ako at pumarada sa direksyon kung saan nakaupo si Direktor Zack at si Ginoo Gio. Itinuturo ang daliri, ang mga mata ay nagliliyab sa intensyon. Anong kinukunan nyo? Itago nyo yung telepono. Kumukulay ang mukha ni Direktor Zack. Pagkatapos ay lumingon ako sa isang grupo ng mga kasapi ng crew na nanonood mula sa gilid. Anong tinitingnan mo? Umalis ka na. Nakatitig lang ang mga tauhan, naguguluhan. Talaga bang sumisigaw siya sa atin dahil nakatutok talaga ang mga mata ko sa kanila at bawat isa sa kanila ay ganap na naniniwala na kung magpapatuloy silang manood, lalapit siya at sisingilin. Ang tapang, ang kapal ng mukha, ang uri ng tao na gustong magmadaling sumugod ang lahat. Sa monitor, malapit nang sumabog si Direktor Zack. Para sa kanya iyon, may lahat siya ng dahilan para magtaka kung ginamit ko ang eksena bilang panakip upang personal na saktan siya. Sa eksena 4, mas nagsusumiksik si Stella. Nawawala ang kulay sa mukha niya, mapatla ang labi, nagsusumigaw habang pilit na nilalabanan ng pagkakawala sa kontrol. Nagsisigaw siya ng tulong. Lahat ng tao ay nanahimik, halos lahat ng mata ay nakapako sa eksena. Sige na, Direktor. Kitang-kita ng lahat na tunay na natatakot si Stella. Bakit hindi tumitigil si Ethan? Sa gitna ng pakikipaglaban, niyayakap ko ang leeg ni Stella. Sabay kaming bumangga sa pader, magkadikit ang mga katawan. Hinawakan ko siya roon, walang ekspresyon, malamig ang mga mata. Sa tingin mo ano ako sa'yo, ano talaga sa tingin mo na ako? Umiiyak ang mga mata ni Stella, dumaloy ang luha ng walang patid. Bumagsak ang buong katawan niya. Ang tanging dahilan kung bakit hindi siya bumagsak ay dahil pinaghandaan ko siya. Mananatili siyang nakatayo, halos hindi. Ang posisyon ay sobrang hindi komportable, pero tunay na nanginginig siya sa takot. Sa paraan ng pagtitig niya sa kanya, para siyang hindi tao sa paningin niya, basta isang bagay na pwedeng gamitin. Nagsimula nang mawala si Stella sa sarili niya, para bang siya ang karakter na dapat niyang gampanan, na para bang may ginawa na siyang masama sa kanya. Pakiusap, bitawan mo ako. Sa huli, si Stella ay bumagsak sa pag-iyak, ngunit hindi ko siya pinakawalan. Tinitigan ko lang siya ng tahimik at nakakatakot na aliw. Biglang napaatras si Ginoong J.O. Sa likod ng monitor at sigaw, tigil, sa sandaling marinig ang salita, hinuhugot ko siya. Parehong kamay ang pumunta sa kanyang mga balikat, pinapalakas siya. Pasensya na, sabi ko agad. Nakangiti si Stella. Sa susunod na segundo, sumabog siya sa malakas na pag-iyak. Lahat ay nagulat, ganap na nawasak sa kanilang nasaksihan. Maging si Stella o ang mga kasamahan na nakapaligid na nanunood, halos lahat ay nahok sa eksena kasama ko. Yung paraan ng pagmumura ko ng walang pigil, yung mga mata niya, hindi maabot, walang batas. Isang kamay sa kanyang lalamunan, isang paa nakatukod sa kanya, ang buong pagpapakita ng pang-iinsulto at pang-aapi, lahat ng iyon ng sabay-sabay. Iniwan ng lahat na may isang matibay na paniniwala na itong lalaki ay isang spoiled, untouchable, mayamang bata, walang pakundangang lampas sa lahat ng hangganan. Pero nang tawagin ni Master J.O. ang cut, tumigil ito, malinis, parang isang switch. Biglang naging ibang tao ako, kamangha-mangha, sa piling nila Xiao at ilang kasamahan, sa huli ay tumigil na si Stella sa pag-iyak. Umupo siya sa isang upuan, nakatitig ng walang malay sa akin habang may isang bagay na gumagala ng matindi sa loob niya. Yung isang eksenang iyon ay nakatanim na sa kanyang isipan, isang ilusyon na sobrang buhay na niyanig siya, para bang may totoong nangyari sa pagitan nila, isang galit na hindi niya maalis sa sarili laban sa isang taong palaging nagkukunwaring gumanap lang. Kahit si Stella mismo ay hindi komportable dito. Paano nakakalusot ang isang lalaki sa isang karakter tulad yan at nananatili roon ng matagal? Sa kabilang side ng kwarto, parehong magulo ang iniisip ni Direktor Zack. Hindi niya inasahan ito, kahit kailan. Nabuhay ko ang spoiled na mayamang bata sa paraang walang kulang, mula sa bawat likas na instinct ng tao, si Ethan na nakatayo sa loob ng kwarto na nag-aartista. Siya ang karakter, walang duda tungkol dyan. Mayabang, mapang-api, walang awa, katwiran ito. Paano nakukuha ng isang karagdagang tao ang ganito? At ayon sa sinabi ni Master J.O., ang pinagmula ni Ethan ay halos karaniwan na, sa lahat ng loika, hindi niya dapat taglayin ang enerhiyang iyon. Tunay na nalilito si Direktor Zack. Tanging si Master J.O. lang ang nakangiti ng buong saya. Sobrang excited niya na halos hindi na makasabi ng salita. Tinapak niya ako sa balikat, natawa. Ethan, ang galing nun. Talagang galing. Yung palabas kanina, sa lahat ng taon ko sa industriya, ito ang pinakamagaling na nakita ko.
Wala nang makakatapat. Sobrang buhay mo, sobrang totoo. Sa mata ko, ikaw yung walang pakundangang mayaman na bata na hindi matitinag. Ganap. Salamat, Ginoo J.O. Ngumiti ako ng tahimik at tumingin pabalik kay Stella. Okay lang siya, sa tingin ko natakot ko siya. Ayos lang siya. Isaalang-alang mo ito bilang isang aral para sa kanya. Yung hindi mo mabibili sa kahit anong paaralan. Master J.O. Tumingin kay Director Zack. Well, Zack, nasiyahan ka na ba? Higit pa sa kasiyahan. Sa totoo lang, ang ganitong klase ng galing ay hindi para sa isang extra. Ethan, hindi ka pa kailanman pumirma sa isang ahensya, hindi pa. Matagal nang nagsusumikap mula nang mag-graduate si Director Zack, nararamdaman niya na may kumikilos sa loob niya. Inisip na niya akong walang kwenta bago pumasok, pero ngayon, may tunay na potensyal itong batang ito. Isang tao na pinupuri ni Master J.O. Dapat ba siyang dalhin sa kumpanya? Permahan siya, huminga si Director Zack at lumapit. Ethan, diretso sa punto, nilampasan mo lahat ng inaasahan ko. Batay lang doon, garantisado kong pipirma ang kumpanya sa'yo. Interesado ka ba, mag-aral ka sa ilalim ko ng ilang taon, at pangako ko, mararating mo ang malalayong lugar. Punong-puno ng pag-asa ang mukha ni Director Zack. Pero tulad ni Philip bago siya, bigurin siyang tanggihan ng diretso. Tumanggi ako ng walang pag-aatubili. Walang personalan, Director Zack, hindi pa ako handang pumirma sa kahit kanino. Kailangan ko pang maglaan ng mas maraming oras para paghusayin ang sarili ko muna. Tumingin si Director Zack. Ganito kalaking oportunidad at tinanggihan niya nang hindi man lang iniisip siya ay isang extra. Sa palagay ni Director Zack, marahil hindi siya naging malinaw ng husto. Sinusubukan niya ulit. Ethan, ang kumpanya sa likod natin ay Jinghua Media Group. Alam ko, nabanggit ito ni Master J.O. Director Zack, salamat talaga, pero naninindigan ang desisyon ko. Pati si Master J.O. ay nakikisali. Ethan, sigurado ka ba, mas maraming pagkakataon na mag-practice sa loob ng isang tunay na produksyon? Master J.O. Director Zack, paano kung ito lang ang kaya kong gawin, paano kung hindi ko kayanin ang iba pang mga papel? Magdududa ka bang pinirmahan mo ako, at kung nagsisi ka, kung itinigil mo ako, mas magiging masama ang kalagayan ko kaysa kung magpapatuloy lang ako mag-isa. Sa aking palagay, ang pananatili ng dagdag pagtanggap ng maliliit na papel ay nakakatulong pa rin sa paghubog ng kasanayan. Director Zack at Master J.O. Tumingin sila sa isa't isa. May punto ka, hindi nila siya kilala. Hindi nila alam ang kanyang saklaw. Kung ang spoiled na mayamang bata lang ang kanyang talento, wala siyang mararating. Isang artista na iisa lang ang laro, walang patutunguhan. Ang isang aktor na iisa lang ang ginagampanan ay walang kinabukasan sa industriyang ito kaya hindi mali ang bata. Mas mabuting magtiis ng ilang taon pang pagtatrabaho kaysa mapilitang manok sa isang sulok. Alamin kung gaano kalawak ang iyong kakayahan. Ang tanging malinaw ang ulo sa silid at siya pa ang pinakamabata. Nakakahanga. Habang mas pinipili kong manindigan, mas nagkakagusto sa akin si Guru J.O. At kahit si Director Zack hindi maiwasang mag-init ang loob. Sa industriya ng entertainment, kakaunti lang ang mga aktor na hindi naghahanap ng madali ang daan. Huminga ng malalim si Director Zack at ngumiti. Sige, respeto ko yon. Pero manatili tayo sa contact. Kapag nararamdaman mong tama na ang panahon, alalahanin mo kami. Alam mo ang bigat na dala namin. Salamat, Director Zack. Kumusta naman ang papel? Sa iyo ang papel na ito. Walang duda. Ngayon tayo nagpa-approve. At yung maliit na bayad na binanggit ni Master J.O. Sa tingin ko ay medyo mababa. Ipapasa namin kayo sa katamtamang bayad para sa pangunahing papel. Basta dalhin nyo lang ang parehong enerhiya sa bawat eksena. Lumabas na mula sa make-up, ngumiti ako pabalik. Nagkamayan kami. Isang matatag at tapat na paghahawak sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay ang mga kontrata at papeles. Ang mid-tier na rate ay nasa $600 hanggang $1,200 kada araw. Gusto ni Director Zack na karaniwang maingat sa pera na mag-iwan ng magandang impression. Kaya diretso siyang nag $800 kada araw. Hindi malaking papel, pero magtatagal ako sa set ng 15 hanggang 20 araw. Perpekto. Sa 20 araw, may $16,000 ka na. Hindi pa masama. Pag natapos na ang lahat, mga tanghali na, nakuha ko ang isang lunchbox ng crew at umupo kasama ang lahat sa itaas na palapag ng Far East Tower, kumakain ng 30 yuan na pagkain. Sa gitna ng tanghalian, tumunog ang telepono ko. Tinitingnan ko. Si nanay iyon. Tumatakbo ang dibdib ko. Hindi siya karaniwang tumatawag maliban kung may nangyayari. Baka ito na ang swerte, sabi ng sistema bago maghating gabi ngayong araw, magkakaroon ng kayamanan ng mga magulang ko na higit sa 10 bilyon, pero hindi nito sinabi kung kailan eksakto. Pwede bang ngayon na? Sagot ko. Hi, inay, kumusta? Anak, anong ginagawa mo? Naririnig ang kanyang boses. Magaan, madali, hindi masyadong excited, walang kakaibang nakikita. Mom, nasa set ako ngayon, kumakain ng tanghalian. Ano yun? Pumirma ka na ba? Hindi. Basta isang pangunahing papel sa gitnang antas. Oh anak, nasa mid-tier ka na, hindi ka na extra. Nagtataka ako sa reaksyon niya. Inay, talagang nakakagulat ba yon? Palagi nang lalampasan ng anak ko ang pagiging extra. Palagi kong sinasabi sa'yo, hindi ka naniniwala sa akin. Ha, may buong tiwala ako sa aking anak, sigurado ka dyan. Sige na, ano talaga ang tawag mo, sabihin mo na, walang masyadong importante. Gusto lang kitang ipaalam. Bigla na namang naisip ng lolo mo na kailangan niyang bumalik sa lumang bahay.
Para saan? Alam mo na kung paano siya. Ngayon nagsimula siyang mag-murmur tungkol sa mga lumang yaman na nakabaon sa likod bahay. Sabi niya halos nakalimutan na niya sila. Kailangan niyang hanapin at hilahin muli. Lumang mga yaman, yan ang sabi niya. Mula sa dinastiyang Ming at Qing, sabi niya. May ilan pa nga mula sa panahon ng Republika. Jade, alahas, at iba pa. Ha, sabi niya higit sa 10 bilyon ang halaga. Napasigaw ako at napawalang sala ang inumin ko. Tumingin si Ginoo Geo sa isang alarma. Bigla akong bumangon, humihingi ng paumanhin. Pasensya na, ilalabas ko muna ito. Lumalabas ako at patuloy na nakikinig. Inay, sabi ni Lolo 10 bilyon, iyon ang sinabi niya. Lumalaki na siya at medyo nalilito na kamakailan. Pinilit niyang bumalik, kaya sasama si tatay at ako. Gusto ko lang ipaalam sa'yo, kaya hindi ka mag-aalala kung pag-uwi mo at walang tao roon. Inay, itong mga mahalagang bagay na binanggit ni Lolo, wala kang kahit anong alaala tungkol sa kanila. Tumingin ka sa sarili mo, nalilito na rin si Lolo at ganoon ka rin ngayon. Gusto lang niyang bisitahin ang lumang bahay. Talaga bang iniisip mong nakaupo sa kayamanan ng lolo mo? Paano kung oo nga? Ha ha ha, kung meron man, itatabi ni nanay ang bawat piraso nito para sa'yo. Para sa paghahanap mo ng asawa. Sige, kailangan ko nang umalis. Papunta na sa ibaba ang lolo mo. Palem. I-click. Nakatayo ako roon na hindi makapagsalita, ganito pala dumadating ang 10 bilyong kayamanan. Sistema, ang gulo mo talaga. Sa galing mong gawin ito, ginamit mo pa ang lolo ko para mapatakbo ito. Nalilito si lolo ng 2 taon. Kung mapapalinaw nito ang kanyang isipan, hindi man lang ito isang kayamanan na may kaina-hinalang pinagmulan. At kung tunay ng mga anti-gang ito, mga piraso mula sa mga dinastiyang Ming at Qing, hindi kailangang marami. Isang dosina o higit pa ay madaling umabot ng 10 bilyon. Huminga ako ng malalim. Napatunayan din ito ang isang bagay. Nakapagbalik na ako sa normal pero hindi pa rin nawawala ang swerte. Dumating ito gaya ng ipinangako, ibig sabihin nito ay ang pagtaas ng katayuan. Hindi lang isang pansamantalang epekto ng card ang ibinigay sa akin ng sistema. Ito ay isang bagay na tunay na tumatatag. Kailangan ko lang itong gawin upang maisakatuparan. Perpekto. Bagamat isang spoiled na mayamang bata na may 10 bilyong background, nakakabahala akong hindi mapapansin. Alam ko ang aking mga magulang, kahit na ang mga anti-gang iyon ay kumpirmadong nagkakahalaga ng 10 bilyon, hindi sila kailanman magsasalita ng publiko. Biglang may mga hakbang sa likuran ko, dahan-daang lumalapit. Iniipit ko ang aking telepono at tinuturo si Stella. Medyo nakakahiyang ang kanyang ekspresyon. Isang kamay nakapahinga sa kabila niyang braso na unti-unting lumalapit sa akin na para bang hindi pa sigurado kung gusto niya talaga. Hoy, tumingin ako sa kanya at nagsalita muna. Tiyak na naapektuhan siya sa paraan ng pagkakaganap ko ng eksenang iyon. Hindi ko siya masisisi. Si Stella ay isang sophomore pa lamang, nananatiling isang estudyante sa puso. Hindi tulad ng mga bihasang artista na nakakita na ng lahat. Wala pa siyang ganap na naitatayo ang kanyang panangga. May dalisay pa rin sa kanya at tapat na hindi pa nawasak. Lumapit si Stella. Pinilit niyang tumingin sa akin at nakangiti ng bahagya. Pasensya na kanina. Baka natakot kita. Hindi ko nagkaroon ng pagkakataon na humingi ng tawad ng maayos. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tumango si Stella na may tawa. Mas maliwanag ang pakiramdam niya ngayon. Ngayon ay umupo siya sa tabi ko, nakasandal sa silya sa bintana at huminga ng dahan-dahan. Nahiya ba ako doon? Hindi naman. Magaling ang ginawa mo. Humihina ang tingin ni Stella. Huwag mong sabihin yan. Honestly, halos hindi ko na kaya bilang pangunahing babae. Kaibigan ng lolo ko si Master J.O. At estudyante niya si Director Zack. Iyon lang ang dahilan kung bakit nakuha ko ang papel na ito. Alam ko kung nasaan ako, wala akong sinasabi. Tumingin lang ako sa kanya, talagang namumukod-tangi ang kanyang presensya, ang kanyang tindig, lahat-lahat. Hindi nakapagtataka na siya ay napansin kahit sa Jinhua Film Academy, pinakamagandang babae sa klase ng 2023. Noong nakaraan, bawat pinakamagandang babae mula sa Jinhua ay nakamit ang tagumpay. May ilan na sa kanila ang kabilang na sa pinakamalalaking pangalan sa industriya ng aliwan sa bansa. Kaya hanggat nananatili ang swerte niya, magkakaroon si Stella ng kanyang sandali, pero sa ngayon, nasa estudyanteng mode pa rin siya. Natatakot hanggang sa luha sa isang eksena kasama ako, pati ang kanyang katawan ay kumikilos, mas nakaapekto iyon sa kanya kaysa sa ipinapakita niya. Naiintindihan ko ang nararamdaman niya. Alam ko rin na pumunta siya dito para makipag-usap sa isang dahilan upang mapawi ang nananatiling hindi pagkakaunawaan, yung parehong mental at pisikal. Matapos ang lahat, halos 20 araw pa kaming magkasama sa trabaho kaya nakatungo lang ako doon at hinahayaan ang usapan na dalhin kung saan man ito mapunta, madali, walang pagmamadali. Mas makikilala pa natin ang isa't isa ng kaunti, makakatulong ito kapag nagsimula ng mag-shoot ang mga kamera. At unti-unting habang nag-uusap kami, isang maliwanag at magaan na ngiti ang lumalabas sa mukha ni Stella. Noong hapon na yun, opisyal nang nagsimula ang pag-shoot ng art ng Spoiled Rich Kid. Sa akin bilang isang aroganteng mayamang kontrabida na nagbubura sa linya ng tunay at palabas, mas mabilis na nakukuha ni Stella ang kanyang karakter. Nakakalungkot para sa kanya, bawat eksena namin ay matindi. Hindi tumitigil si Dominic sa paghahabol sa isang bagong graduate, ayaw siyang pakawalan. Kapag hindi niya makuha, sinisimulan na niyang guluhin siya at halos palaging umiiyak si Stella sa bawat isa sa mga kuha. Pero habang nangyayari ito, lalong lumalalim ang sariling hypnosis, naglalaho ang hangganan sa pagitan ng pagganap at katotohanan sa kanyang katawan.
Patuloy niyang nararamdaman na may nangyari talaga sa kanya, isang alon ng kahihiyan na dumarampi, lalo na kapag ginamit siya ni Dominic sa harap ng kamera. Pagkatapos ng hapon na shooting, hindi na kayang tumitig ni Stella sa akin. Sa kanyang isipan, siya ay pinaghihiwalay ng dalawang mukha ng lalaking nasa harap niya. Isa si Ethan, mainit, madali, maliwanag. Ang isa naman ay si Dominic, walang awa, mandaragit, at malamig. Ang kakaibang pakiramdam na ito. Habang nagpapatuloy ang pag-shoot, nagsisimula ng pumasok si Stella sa isang bagay na parang isang pantasya. Siguro mas madali nang sumuko na lang, magpasakop kay Dominic na walang awa at nakamamatay. Dahil kapag tapos na ang laban, nandoon si Ethan, nakangiti at may mainit na tingin. May hawak siya sa kanya. Pagkatapos ng araw ng shooting, umuwi ako ng pakiramdam ay sobrang relax. Lahat ng iba ay nagsusumikap ng husto para makasabay sa aking enerhiya. Pero sa sandaling pumasok ako sa sapatos ng batang mayaman, para na akong bumabalik sa isang likas na bagay, purong instinct, kasing arogante ng hinihingi ng eksena at hindi na kailangan pang mag-effort pa. Ang pilit na pakiramdam ng isang bagay kapag gusto mong maramdaman ito ay nakakapagod. Sa ganitong paraan, tunay na nagpapasalamat si Stella sa akin dahil sa sandaling makipaglaban siya sa akin sa isang eksena, agad siyang pumapasok. Kasing convincing na halos naniniwala si Director Zack na totoo ang paglabag. Pagkatapos sa maliit kong inuupahang apartment, naliligo ako. Kakaalis ko lang ng kwarto nang tumunog ang telepono ko. Muling tiningnan ko si nanay, kumakaba ang dibdib ko. Baka ito na ang kayamanan. Sagot agad ako. Hey, ma, maagang ganito tumawag, siguradong magandang balita. Anak, mayaman na tayo. Nang marinig ko ang kanyang boses na nanginginig sa tuwa, inilalabas ko ang hininga ko tapos na. Ang yaman, anak, tunay nga kaming mayaman ng nanay mo. May isang malinaw na pag-iisip ang lolo mo. Dinala niya tayo sa lumang bahay at sa likod bahay. Pinayuko niya kami para buksan ang nakabaong cellar sa loob. Puno ito ng mga lumang bagay, lahat ng mga iyon. Totoo ang sinasabi ni Lolo. Ngayon umiiyak si Mama, may gumagalaw sa loob ko. Ang mga magulang ko na buong buhay nilang hindi masyadong nagkaroon, biglang nakaharap sa isang kayamanan. Siyempre, sila ay labis na nababahala. Inay, huminga ka muna. Manatiling kalmado. Isipin mo. Lagi ng pag-aari ng pamilya ang mga bagay na ito. Hindi ba sila, kaya pala mayaman si Lolo mula noon? Hindi ba siya higit pa dyan at kaya ikaw ay anak ng isang mayamang pamilya? Ang dali, inay. Palagi kang isang marangal na babae. Aba, umalis ka dyan na may marangal kang babae. Tumatawa si Mama sa kabila ng kanyang mga luha. Humihikbi siya, humihinga ng malalim. Anak, tuluyang nawawala na ang tatay mo. Hindi siya tumitigil sa pagtatanong sa lolo mo nang walang tigil. Yung mga piraso na yon, mahigit 100 ang bilang niyan. Ayon sa kwento ng lolo mo, maaaring umabot ng 10 bilyon ang halaga niyan. Ang galing. Ano, sabi ko maganda yon. Anak, narinig mo ba ang sinabi ko kanina? Yung mga anti-gang yon, pagmamay-ari ng pamilya namin, posibleng nagkakahalaga ng higit sa 10 bilyon. Narinig kita, 10 bilyon. Ayos ka lang ba, may 10 bilyong halaga ng yaman sa pamilya natin at parang sinasabi mong usapan lang ang panahon. Hindi ka ba masaya? Anong ikasisaya mo? Yan ang yaman mo, hindi akin. Iniwan ito ni Lolo para gamitin mo lang upang mas mapabuti ang iyong buhay. Sapat na iyon. Ang sa atin ay sayo. Ano ang dalawang matanda ang gagastusin nito sa loob ng ilang taon, mawawala na lahat at mapupunta rin sa iyo, hindi na lang natin pag-usapan yon. Sa wakas may nangyayari na. Tigilan mo na ang manghuhula. Itago mo ito. Pakiusap, ayusin mo ito ng tahimik. Magbenta ng ilang bahagi dito at doon para mapabuti ang mga bagay. Kung kailangan mo ng tulong dyan, hahanap ako ng mapagkakatiwalaan mong tao. Paano pa mapapabuti? Nasa parehong panig kami ng tatay mo. Lahat nito ay itinatago namin, itinatabi para sa panahon na makahanap ka ng asawa. Nandito na naman tayo, hindi ako sasali dyan. Kayo dalawa ay 10 bilyon. Gusto nyo na ngayong maging milyonaryo magdamag. Ayusin nyo na lang ang sarili nyo, sandali lang akong uuwi. At kung hindi nyo pa rin gagawin ang sarili nyo, gagawin ko na para sa inyo. Anak, itinatago ni nanay ang lahat ng ito para sa'yo. Ako na lang, matutulog na ako. Anak, ang weird mo talaga. May 10 bilyong halaga ng yaman tayo, hindi $10. Kumusta ka na, ma? Panatilihin mo itong lihim. Maghihinto na ako. Pagod na ako, at ginagawa ko. Inilalagay ko ang telepono sa tabi at ipinikit ang mga mata ko. Bakit ang bilis maghanap ng asawa? Dapat siya ang tamang tao. Walang pagpapasya. Dapat totoo. Bukod pa rito, sa 10 bilyong pamilyang yaman na nasa likod ko. Para saan nga ba talaga nila ito inililigtas? Alam kong sa dalawa na iyon, isasara nila ang bawat piraso at hindi kailanman magbebenta kahit isang isa. Kailangan kong bumalik agad at pilitin silang mag-upgrade. Tungkol naman sa mga anti-gang bagay, hindi ako nag-aalala. Kilala si tatay na matipid at maingat buong buhay niya. Bawat barya ay binibilang ng 2 beses dahil sa kanyang personalidad. Ang mga piraso ay ililibing ng napakalalim. Walang makakaalam kailanman. Panahon na para matulog. Hapon na ito, nilagdaan ko ang kontrata kay Director Zack, 20 araw sa set. Pagkatapos nito, ilang araw na pahinga at saka magsisimula ang live filming ng isang aktor, hindi na ako makapaghintay. Pumikit ako at sa loob ng ilang minuto, nakatulog na ako. Sa loob ng susunod na 20 araw, araw-araw akong pumupunta sa set na parang isang regular na trabaho.
At ang aking mga pagganap ay humahanga sa buong crew. Sa lahat ng 20 araw, araw-araw pumupunta si Master Geo para panoorin ang mga eksena ko. Mas matagal siyang nanunood, mas lalo siyang naguguluhan bilang isang veterano sa kanyang katayuan, at hindi niya mahanap kahit isang bakas ng pagganap sa ginagawa ko. Bawat ekspresyon, bawat galaw ay ganap na natural na para bang may dalawa akong magkaibang sarili. Sa pag-ikot ng kamera, nagiging mayabang at hindi matitinag na mayamang bata ako. Sa pagtawag ng direktor ng cut, nagiging ako ulit. Muling ako ay isang karaniwang tao, halos supernatural. Ang ganitong klase ng pag-arte ay lampas na sa sining, pabalik sa isang bagay na purong instinktibo. Parehong umalingaw-ngaw sina Director Zack at Master Geo. Nakuha nila ang ginto. Sa pinakamaliit, ang art ng spoiled rich kid ay isinasagawa ng napakataas na antas. Para sa iba, honestly, mahirap talaga. Pinagpapalo si Rex ng maraming beses. Totoong palo, hindi ako nag-aatubili. Nagsusumbong siya tungkol dito ng natural pero siya ay isang bihasang aktor. Alam niya kung kailan nakatutok ang isang tao kaya tinatanggap niya ito. Pati yung mga extra na kasali sa eksena kasama ko, tinutulak din. Palaging nakakatanggap ng sumpa. At ang pinakaapektado ay si Stella. Bawat araw ay isang pagsubok. Ang kwento ni Dominic ay tungkol sa paglala ng alitan. Kaya't dama-dami ang mga eksena niya na umiiyak. Dati ay nahihirapan siyang umiyak kapag sinabihan, pero ngayon, katabi ko, parang mga punit na perlas ang mga luha niya. Halos hati niya ay hati na sa dalawa, isang bahagi ay takot kay Dominic, ang kabila naman ay lumalaking paghanga sa akin. At ganito na nga, lumipas ang 20 araw. Tapos na ang mga eksena ko ayon sa schedule. Natatapos kami ng alas 8:30 ng gabi. Lubos nang napaniwala si Director Zack ngayon. Pagkatapos ng tapos, dinala niya ang pangunahing tauhan sa isang restaurant, isang grupong hapunan para magdiwang at pag-usapan ng mga susunod na hakbang. Isang direktor ay sigurong bulag kung ayaw niyang may katulad ko sa paligid. Malinaw na sinusubukan ni Zack na panatilihin akong malapit. Umi-order siya ng buong plato ng seafood at 2 mamahaling bote ng pulang alak. Sina Master Geo at Stella ay sumali sa mesa. Ang pagkain ay puno ng pagkain at tawanan. Muling nagbubulong si Director Zack ng mga pahiwatig tungkol sa nais niyang panatilihin ako sa tabi niya sa tuwing pinapawi ko siya ng maingat. Nawawala na siya ng anggulo. Ganoon din si Master Geo. Walang makakaalam kung bakit ang isang pagkakataon na kahit sino pang extra ay gugustuhin ay tila walang halaga sa akin. Siguro mas mataas lang ang nakikita kong hangganan. Sa huli, pinakawalan na ito ni Director Zack. Ang hapunan ay umabot ng lampas alas 12 ng madaling araw. Sa huli, tunay akong lasing, medyo sobra na ang ininom ko, karamihan dahil kay Master Geo. Itong matanda na para bang isang grandmaster sa akin ay nagpakita lang ng tunay na pag-aalaga at init ng puso kaya tumigil na akong magpigil at tuloy-tuloy ang pag-inom ko. Nang maayos na ang bayarin at nakababa na kami, medyo nakikisabay na ang lahat. Tinawag ni Director Zack si Xiao. Xiao, ikaw na ang maghatid kay Ethan pauwi. Si Master Geo at ako na ang maghahanap ng taxi. Stella, kasama kita. Director Zack, hayaan mong ako ang maghatid kay Ethan pauwi. Lumakad si Stella palapit sa akin at walang paghihintay sa sagot, niyakap niya ang aking braso sa kanyang balikat. Nakatingin ng nakapako si Xiao. Kumurap si Director Zack. Halos hindi nakainom si Stella ngayong gabi. Uminom siya ng diet soda buong magdamag. Ang mga babaeng artista ay nagbabantay ng kanilang timbang. Siya ay ganap na malinaw ang isipan. Sa bawat mata na nakatutok sa kanya, parang walang kakaibang nangyayari si Stella. Sa totoo lang, malapit lang ang bahay ko kay Ethan. Nasa daan lang, wala pa akong ininom. Huwag kang mag-alala, kukuha ako ng taxi para sa kanya. Hindi na tinitingnan pa ang iba, humarap siya at itinuro ako papunta sa bangkita. Nagsimula ng kumilo si Director Zack pero hinawakan ni Master Geo ang kanyang kamay at pinigil siya. Zack, tahimik niyang sabi, hayaan mo siyang umalis, hindi mo siya mapipigilan. Huminto ang kamay ni Director Zack sa ere, saka dahan-daang bumaba, tumutulo ang mga kalamnan sa mukha niya. Alam ng lahat dito kung ano ang ibig sabihin kapag kumilos ang isang babae ng ganito. Sa industriyang ito, nangyayari ito palagi, pero nararamdaman ni Director Zack ito na parang suntok sa tiyan. Isang asset na tahimik niyang pinagyayaman, bigla na lang nawala. 40 minuto ang lumipas, si Stella na mapula at hingal na hingal mula sa kalahating pagbuhat sa akin, ang nagbukas ng pinto ng sarili niyang apartment. Hindi niya kailanman balak dalhin ako sa sarili kong bahay. Mga 20 ilang araw lang, yun ang lahat ng kailangan. Iyon ang kakaibang tungkol sa mga tao. Mahilig si Stella sa akin, totoo. At dahil dyan, kapag humarap siya kay Dominic, may isang bagay sa kanya na gustong sumuko, magpasakop sa walang pakundangan kay abangan nito. Ang sirang salungat na paghila na iyon ang nagtutulak sa kanya na dalhin ako pauwi ngayong gabi. Lagi nangyayari ito sooner or later. Kaya noong gabing iyon, kalahating gising at walang magawa, ako'y bumagsak. Kinabukasan, lampas alas 10, bumangon ako ng nakapikit at napagtanto na hindi ito ang aking apartment. Hindi rin ito isang hotel. Ipinasok ko ang aking mga daliri sa aking mga templo at hayaan ang nakaraang gabi na unti-unting bumalik sa akin. Napatigil ako. Shit. Nagaya ako. Inilalabas ko ang kumot at tinitingnan. Mahirap palampasin ang mga palatandaan. Kaya sino talaga ang talo dito? Tumingin ako sa paligid. Wala si Stella dito. Nasa tabi ng kama, may nakasulat na note. Binubuklat ko ito. Pag-ayisang mo, malaya kang maligo. Huwag mag-alala tungkol sa mga kumot. Aasikasuhin ko ito pagbalik ko. May almusal sa kusina.
Kumain ka bago ka umalis. Kagabi ay pagpili ko iyon kaya huwag kang magdalang ng guilt tungkol dito. Sa ibaba, may maliit na pulang bituin at isang batang babae na stick figure na may ponytail, nakangiti na may namumula na pisngi. Hindi ko mapigil ang ngumiti, sapat na. Pareho naman kaming mga adulto. Isang masigasig na gabi na walang masyadong emosyonal na pundasyon ay hindi na bago, lalo na sa industriyang ito. Pero, totoong nagulat ako nang unang kumilos si Stella. Hindi siya yung tipo ng tao. Sapat na ang pag-iisip tungkol dito. Tumayo ako. Tumingin muli ako sa mga kumot, may tahimik na kakaibang nararamdaman sa akin. Si Stella pa ang bold na magdala sa akin pauwi ng ganito. Tumingin ako sa paligid. Maganda ang kanyang kwarto, lahat ng malambing na pink, halatang pambabae. Lumalabas ako sa kwarto at naglilibot sa apartment, malaki-laki ito. Malinaw na may kaya ang kanyang pamilya. Sa kusina, nakalatag ang almusal sa mesa at napagtanto ko kung gaano ako gutom. Umupo ako at kumain. Matapos kumain, mabilis na maligo. Isang oras ang lumipas, umalis na ako sa apartment ni Stella. Panahon na para ayusin ang aking isipan. Isang magandang pagkakataon ang naganap. Wala nang iba. Wala namang tunay na nararamdaman sa pagitan namin kahit man lang sa akin. Maganda siya, pero lampas doon, walang tunay na koneksyon. Mas mainam na ituon ko ang pansin ko sa sistema. Isang linggo na lang bago magsimula ang pagkuha ng isang aktor. Live na broadcast. Mula sa mga kwalifikasyon hanggang sa regional na paligsahan at pagkatapos ay sa pambansang kampyonato, tatagal ito ng halos 3 buwan.